Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 501 hanggang 520. Kabanata 501. Ngumiti si Jasper. Napakahalaga nito. Sabihin mo sa akin ang totoo, kamusta ang relasyon mo sa kanya? Tinapik ni John ang kanyang dibdib at nagsalita, ako ang tumulong sa kanyang anak na mag-enroll sa paaralan. Mahigit 20 taon na kaming magkaibigan. Walang problema kung normal lang ang itatanong mo. Magaling, kung ganoon. Maaari mo ba akong tulungang magtanong kung saan sila ay nagbabalak na magbenta ng isang piraso ng lupa sa paligid ng Pearl Tower? Tumawa si Jasper. Sa kanyang nakaraang buhay, ang sangay ng ICBS sa Waterhoof City ay nagkaroon ng lost trade. Sa baybayin ng Harpoon River, sa tabi mismo ng Pearl Tower, ay isang piraso ng komersyon na nakalimutan na pag-aari ng sangay ng Waterhoof City ng ICBS. Sa kapirasong lupa sa tabi ng Pearl Tower, na isang istruktura ng Waterhoof City, lumitaw ang isang awkward na sitwasyon dahil walang nang-ahas na bilhin ito sa kabila ng mga papuri sa kung gaano kaganda ang kapirasong lupang iyon. Higit sa lahat, ito ay dahil walang makakapagpalabas sa palabas ng Waterhoof City. Kaya naman, nagpasya ang ICBS na ilipat at ibenta ang lupa sa isang kumpanya ng real estate na pagmamay-ari ng estado sa napakababang presyo noong taong 2002. Baka may magtanong kung magkano ito na ibenta. 230 milyong summer dollars. Ito ang kilalang Z3 na lupain. Ang pagtatayo para itayo ang pinakamataas na gusali sa bansa ay nagsimula noong taong 2008. Sa nakaraang buhay ni Jasper, lahat ng pumunta sa Waterhoof City ay walang alinlangan na titingnan ang napakagandang skyscraper. Ito ay ang Waterhoof City Financial Tower, na may taas na 632 metro at napakalaki ng 119 na palapag. Doon ito nakatayo, sa Waterhoof City, nakatingin sa kabilang baybayin habang nakaugat sa kabilang baybayin ng Harpoon River. Mayroon itong Pearl Tower sa kaliwa at ang gusali sa hugis ng paitaas na spiral sa kanan nito. Ang gusali, bago muling magkatawang tao si Jasper, ay nakakolekta ng hanggang ilang milyong summer dollars na halaga ng upa taon-taon. Ang isa ay magiging isang tanga na makakita ng isang kalamangan at hindi kunin ito. Hindi banggitin na noon pa man ay gusto na ni Jasper na magtayo ng malaking gusali para sa JW Company. Wala nang masangkop kaysa sa hitsura ng Waterhoof City at kung ano ang magiging Waterhoof City Financial Tower sa hinaharap. Bilang karagdagan, nagtanong si Jasper tungkol sa kapirasong lupa sa ganoong oras para sa isa pang mahalagang dahilan. Habang ang kapirasong lupang iyon ay hindi pa naibebenta, ito ay isang kapirasong lupain pa rin sa tabi ng Pearl Tower sa Legends District. Malayo ito sa hindi gustong kapirasong lupa. May mga ilang office building din doon. Ang mga gusaling iyon ay, nagkataon, ang mga gusali ng opisina nina Ian at Norman pati na rin ang base para sa sangay ng Waterhoof City ng Haddock Chamber of Commerce. Hanggat matagumpay niyang nahawakan ang kapirasong lupang iyon, madali niyang maalis ang pamilya Hall at ang pamilyang Gardner ng Waterhoof City. Maaari rin niyang sirain ang sangay ng Waterhoof City ng Haddock Chamber of Commerce. Siya ay kikita ng malaking halaga habang ganap na dinudurog ang pamilya Hall. Ito ang pinakaloob ni Jasper. Noon lang, nakikipag-ugnayan ang tawag ni John sa dati niyang kasamahan. Lumipas ang ilang minuto, natatarantang tumingin si John kay Jasper. Tinanong ko na siya, at may kapirasong lupa tulad ng sinabi mo. Ngunit ang aking matandang kasamahan ay na-curious dahil ang kanilang sangay ay nagsagawa lamang ng isang pagpupulong na nagpasya na ibenta ito. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ngumiti si Jasper. Mayroon akong paraan, John. Kung matutulungan mo ako sa lahat ng paraan, gusto kong sumama ka sa akin sa Waterhoof City bukas at makipagkita sa matandang kasamahan mo na ito. Kung maaari, gusto kong pirmahan ang kontratang iyon sa lalong madaling panahon. Ngumisi si John. Walang problema. Matagal nang gustong ibenta ng sangay ang bahaging iyon ng lupa,
ngunit alam mo kung paano ito sa mga sistema at protocol. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagpupulong at nagpasya na ibenta ito, sigurado akong maaari kang makipag-ayos para sa mas mababang presyo kung ikaw ay matigas ang tungkol sa pagbili nito. Sasama ako sa iyo bukas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 502, sa Suzzville, habang nagkikita sina Jasper at John. Bilang isa sa dalawang kilalang mas lumang mga lungsod sa River Sloth, ang hangin ng biyaya ng Suzzville ay isang katangian na hindi taglay ng karamihan sa ibang mga lungsod. Sa isang gray brick na manor na nakatago sa loob ng mga bundok at ilog sa labas ng lungsod, si Ian ay magalang na nakatayo sa gitna ng tradisyonal na estilong pangunahing bulwagan. Ang ilang mga katulong ay naghihintay ng walang tunog sa mga sulok ng bulwagan, naghihintay ng mga order. Maya-maya pa ay may mga yabag na papalapit at sinundan ng isang matipunong matandang lalaki na pumasok sa bulwagan mula sa isang silid sa loob. Ang lalaki ay may ulo na puno ng puting buhok at nakasuot ng tradisyonal na damit. Ang lalaking hindi nag-eehersisyo sa araw-araw ay si Gale, ang pinagkaiba na pinuno ng Haddock Chamber of Commerce ng bansa. Sa kabila ng edad na 80, si Gale ay masigla at puno ng sigla. Habang kailangan niya ng tungkod para makalakad, hindi naman mabagal ang takbo niya. Mr. Hurlbut, naramdaman ni Ian na nanigas ang kanyang katawan nang makita si Gale. Tumanggaw siya at magalang na yumuko ng bumati. Tumanggaw si Gale at umupo sa upuan ng kanyang Grandmaster. Itinuro niya ang isang bakanteng upuan sa tabi niya at nagsalita, "Halika, maupo at magsalita." Gayunpaman, hindi kumikibo si Ian at nanggigigil na lamang ang kanyang mga ngipin para magpatuloy sa pagsasalita. Mr. Hurlbut, patawarin mo ako sa aking walang hiyang ugali, ngunit naparito ako upang hilingin sa iyo na makuha mo ang hustisya para sa akin. Bahagyang nagsalubong ang mapuputing kilay ni Gale. Habang nagretiro si Gale, ang kanyang mga estudyante ay matatagpuan sa buong mundo. Si Ian ay isa lamang sa marami niyang estudyante, at bilang masipag na estudyante ito, hindi siya isa sa mga namumukod tangi kumpara sa iba. Ngunit nang makita si Ian, isang lalaking nasa edad 40, na parang minamaltratong bata, agad na napagtanto ni Gale na may mali. Anong nangyari? Umupo ka muna at dahan-daang magsalita, malumanay na wika ni Gale at nagpaalam sa isang katulong na magdala ng kape. Sa wakas ay umupo si Ian at sinabi sa kanya ang nangyari. Gayunpaman, sa halip na si Ian ang magsisiksikan sa mga materyales sa pagtatayo ni Jasper, ang kwento ay nagbago sa pagiging mayabang ni Jasper at na-corner sila. Pagkatapos, bumaling ito sa pamilya Hall na humihingi ng awa at pagbigay sa bawat oras. Makatarungang itinago ni Ian ang pagitan ni Jasper at pamilya Law dahil ito ay isang relasyon. Pagkatapos ng lahat, maaaring hindi naisin ni Gale na saktan ang mga batas. Wala ring sinabi si Ian sa ginawa ni Ben at Hans kay Wendy. Nagsimula na siya ng isang maliit na proyekto sa Southeast Province at ninakaw ito ni Jasper mula sa kanya nang may matinding panghihimasok mula nang sila ay nasa kanilang teritoryo. Hindi lang yan, pinahirapan din niya ang kapatid ko at ang anak ko. Ngayon ang isa sa kanila ay baldado habang ang isa naman ay baliw na. Nako, kawawa kong anak, Ben. Oo naman. Hindi siya isang gwapong kabataan, ngunit siya ay isang magalang, mapagpakumbaba, at maunawang batang lalaki. Ngayon, nabaliw na siya. At pati kapatid ko, sinira lang ni Jasper ang pagkakataong magkaanak ang kapatid ko. Mr. Hurlbut, tinatapos niya ang bloodline ng Hall family ko dito. At wala pa rin siyang balak tumigil. Sabi niya pupunta siya sa Waterhoof City at durugin kaming lahat ng Halls hanggang mamatay. Ako ay isang lalaki sa aking 40s. Paano ko ba hahayaan na gawin niya ang gusto niya? Ngunit napakalakas ni na Jasper at Dawson Schuler habang ako ay nag-iisa at walang makakapitan. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang lumapit sa iyo, Mr. Hurlbut. Sa pagharap sa paghihirap ni Ian, nanatiling tahimik si Gale habang naririnig ang kwento at hindi nagkomento. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 503. Sa pagkakaroon ng higit sa 80 taon, nakita ni Gale ang napakaraming mga tulad na pakikibaka sa kapangyarihan mula nang magsimula siyang magnegosyo sa huling panahon. Hindi na niya kailangang pag-isipan ito para hulaan na may higit pa sa kwento kaysa sa inaangkin ni Ian.
Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng mga tao ang natitira sa pamilya Hall, alam na alam niya kung anong uri ng tao si Ian Hall. Ikaw ang estudyante ko, Ian. Sinundan mo ako sa loob ng 7 hanggang 8 taon bago ka gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Gusto kong isipin na kilala kita ng husto. Marahil sa pangyayaring ito, ang binatilyong ito na tinatawag na Jasper at Dawson Schuler ay nakagawa sa iyo ng mali, ngunit maaari ka bang maging tapat sa iyong konsensya at sabihin na ikaw ay nasa loob ng buong oras na ito? Sa harap ng tanong ni Gail, kumuyam ang ngipin ni Ian at sumagot, I was doing my business properly, Mr. Hurlbut. Kung nasaktan ko sila, kung gayon ang proyektong iyon sa Southeast Province at kunin ang kanilang mga tahanan. Pero normal na business competition lang yan. Kung natalo ako, kung gayon, syempre, wala akong sasabihin tungkol dito. Tatanggapin ko ang aking kabiguan. Pero hindi sila sumusunod sa rules dito at gumagamit pa sila ng dirty tricks. Hindi lang nila ginamit ang kanilang mga yaman at kapangyarihan sa Southeast Province para i-pressure ako, kundi nilalagpasan pa nila ang linya at sinaktan ang pamilya ko. Tinapos na nila ang bloodline ng Hall family. Ito ay higit pa sa kawalan ng respeto sa akin. Hindi nila iniisip ang lahat ng mga negosyante mula sa Haddock. Sa pagkakataong iyon ay tumawa lang si Gail at tumingin kay Ian. Kaya pilit mong kinakalagkad ang Haddock Chamber of Commerce dito. Ang ibig mong sabihin ay kung hindi kita tutulungan ngayon, kasalanan ng lahat ng nasa kwarto. Na magiging kasalanan ko. Agad namang tumayo si Ian. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Mr. Hurlbut. Kinaway-kaway ni Gail ang isang kamay at bamantong hininga. Sa palagay ko alam ko na alam ko kung iyon ang ibig mong sabihin o hindi, ngunit napagpasyahan ko na hindi ko na gustong pakialaman ang mga bagay na iyon. Marami sa iyong mga kaklase at nakatatanda ang lumapit sa akin noong sila ay nahihirapan sa mga nakaraang taon, ngunit kailan mo ako nakitang tumulong sa kanila? Dapat mong maunawaan na ako ay isang retiradong matanda. Hindi ko na isinasangkot ang aking sarili sa negosyo, hindi ko nais na masyadong magmalasakit sa mga bagay ng susunod na henerasyon. Naramdaman ni Ian na lumubog ang kanyang pusong kasabay ng mga sinabi ni Gail. Sa wakas, nagdikit ang ngipin ni Ian at bumaling kay Gail. Mr. Hurlbut, sinabi sa akin ng tatay ko bago siya pumasa na may utang ka sa kanya. Nagdilim ang ekspresyon ni Gail. Ang buong kapaligiran sa bulwagan ay nagyelo kasabay ng kanyang mga salita. Naramdaman ni Ian na barado ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sa harap ng matandang guro, alam na alam ni Ian kung gaano kalakas ang matandang ito. Isang utos lamang mula sa kanya ay sapat na upang maging daga ng kalye si Ian sa sandaling lumabas siya sa mga pintuan ng manor na iyon. Layuan siya ng lahat. Maliban kung kinakailangan, ayaw niyang takutin si Gail. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Gail, sa partikular, 2 pabor ang utang ko sa iyong ama. Ang una ay nabayaran ng hiling sa akin ng iyong ama na kunin ka bilang aking estudyante. Ang pangalawang pabor, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong gantihan siya. Sigurado ka bang gusto mong gamitin ito? Pag-isipan mong mabuti, dahil tutulungan kita kung magpasya kang gamitin ang pabor, ngunit hindi ka na magiging estudyante pagkatapos nito. Ang banta ni Ian ay maliwanag na ikinagalit ni Gail, ngunit ang isang matandang tulad niya ay tila nagpapakita ng isang pangako na mas mabigat kaysa sa kanyang sariling buhay. Dahil dito, hinayaan niya si Ian na magdesisyon. Hindi na masyadong nag-isip si Ian at tumangala kay Gail with his Josette. Tulungan mo ako, Mr. Hurlbut. Tila hindi nagulat si Gail sa pinili ni Ian. Bahagyang nakapikit ang magkabilang mata niya habang walang pakialam na nagtanong, very well. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 504, sumili ang tuwa at saya sa ekspresyon ni Ian sa sinabi ni Gail. Alam kong nagretiro ka na ng maraming taon, Mr. Hurlbut, kaya hindi ako mangangahas na hilingin mo ito ng personal. Not to mention na junior lang si Jasper. Hindi kanya karapat-dapat na pasukin muli ang mundo ng negosyo para lang makitungo sa kanya. Kaya't umaasa ako na maaari mong hilingin sa kanilang mga mag-aaral, ang aking mga nakatatanda, na ipakalat ang salita upang masuportahan nila ang aking susunod na hakbang. Ang maunawang ugali ni Ian ay nakikitang nagpapakinis sa ekspresyon ni Gail. Pagkatapos ng lahat,
Kung isasaalang-alang ang kanyang edad, si Gail ay hindi na nangganyo ng pag-asam ng pera o mga nakikita pagkatapos na maranasan ang napakaraming buhay. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon ay gayunpaman sa kanya. Kung hindi magbabago ang isip niya dahil may utang lang siya sa isang tao. Kasabay nito, ang huling bagay na gustong mangyari ni Gail ay ang pagbabante sa kanya ni Ian na papasok muli sa mundo ng negosyo. Kung hindi, talagang magiging isang malaking biro si Gail sa mundo ng negosyo. Isang matandang retiradong lalaki sa kanyang 80s na muling pumasok sa mundo ng negosyo para lang makita sa isang binata sa kanyang 20s. Anong plano mo? Sabihin mo muna kung ano ang nasa isip mo, saka ko iisipin kung sino ang dapat kong tulungang makipag-ugnayan sa iyo, mahinahong wika ni Gail. Huminga ng malalim si Ian para pigilan ang namumuong excitement sa loob at sumagot, Mr. Hurlbut, orihinal kong pinlano na gumamit ng mga komersyal na taktika upang mapanalunan si Jasper, ngunit ang pamamaraang iyon ay tumatagal ng masyadong mahaba. Kapag nakikitungo sa masasamang tao tulad ni Jasper, ang tanging pagpipilian ay upang tumugma sa kanyang mga karumal-dumal na trick. Napag-isipan ko na, at ang kailangan ko muna ay 3 bilyong summer dollars na halaga ng pondo. Ang mga pondong ito ay gagamitin sa pag-atake kay Jasper. Kailangan din nating sagutin ang biyenan ni Jasper na si Dawson Schuler. Ayon sa alam ko, ang Dawson Schuler Group ay kasalukuyang supermarket chain group sa Southeast Province. Ang Schuler Group ay lumalawak ng husto, at nakuha pa nito ang negosyo sa supermarket sa bansa. Iyon ay nagtatrabaho sa kanilang kumpanya ng supermarket ay kasalukuyang mahigpit sa cash flow. Naalala ko ang isa sa mga senior classmate ko ay nasa supermarket business. Magagamit ko ang pondo at tulong ng aking senior para sa Schuler Group. Mas madali pang pakitunguhan si Jasper. Sa sapat na pondo, mapupuksa ko ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa loob ng wala pang kalahating buwan. Kung tutuusin, sobrang laki ng pinagkaiba ng foundation nila ni Dawson. Siya ay isang batang brat na nasa early 20s. Paano siya magkakaroon ng anumang backup na mga plano o koneksyon? Ang mga salita ni Ian ay napuno ng malaking tiwala at pagmamataas. Gayunpaman, iniingatan niya ang pinakamahalagang plano sa kanyang sarili. Gamit ang mga pondo at suporta mula sa mga negosyante ng Haddock, magagamit niya ang lahat ng koneksyong ito para magamit ang capital chain ni Jasper sa pinakadakilang panahon. Sa sandaling iyon, ang mga negosyo ni Dawson at Jasper ay magkakaroon ng mga pag-atake mula sa lahat ng panig. Masisira ang kanilang capital chain. Pagkatapos nito, lalabas siya at pilit na kukunin ang lahat ng negosyo at asset sa ilalim ng kanilang mga pangalan sa pinakamurang presyo. Sa madaling salita, pinaplano niyang gawing sandata niya ang Haddock Chamber of Commerce at tusukin si Jasper sa pinakakasuklam-suklam at kasuklam-suklam na paraan. Pagkatapos, uupo siya at aanihin ang mga gantimpala ng pagsusumikap ng iba. Hindi nakaramdam ng guilt si Ian sa kanyang plano dahil talagang naniniwala siya na karapat-dapat siya sa mga reward na ito at karapat-dapat si Jasper sa mga kahihinatnan na ito. Hindi pumayag o hindi rin pumayag si Gail matapos marinig ang buong plano ni Ian. Hindi alam ni Gail, at wala rin siyang pakialam, kung sino si Jasper. Ang mahalaga lang sa kanya ay ituloy ang anumang plano ni Ian para maibalik niya ang pabor na inutang niya sa pamilya Hall. Walang pakialam si Gail kung sino ang tatamaan ng pagkalugi sa proseso, lalo na ang katotohanan na ang plano ni Ian ay kasuklam-suklam at masama. Ibibigay ko sa iyo ang 3 bilyong pondo na kailangan mo at makipag-ugnayan sa mga taong kailangan mo para sa plano mong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 505. Sa ilalim ng purong puting kilay ni Gail ay isang pare ng matalino at may karanasang mga mata. Hindi niya pinansin si Ian at nagsalita. Tulad ng sinabi ko, pagkatapos nito, hindi ka na magiging estudyante ko. Mahinahong sumagot si Ian, ngunit palagi kang magiging pinakakagalang-galang na guro ko, at patuloy akong magiging miyembro ng Haddock Chamber of Commerce. Haha, napangiti si Gail at kinuha ang tasa ng kape sa kanyang tabi habang mahinang nagsalita, lalabas bukas ang tulong na kailangan mo. Palihim na ikinuyom ni Ian ang kanyang mga kamao para itago ang pananabik sa kanyang puso. Gayunpaman, masasabi niya sa paraan ng pag-inom ni Gail sa kanyang kape na hindi niya ito gustong i-entertain bilang bisita. Ngayong nakuha na niya ang gusto niya,
hindi na tumira si Ian at magalang na nagpaalam kay Gale. Tahimik siyang lumabas sa manor na siglong gulang. Pagbalik sa kotse, ibinalik ni Ian ang kanyang ulo upang makita ang banayad na silweta ng lumang asyenda na nakatago sa isang berdeng lupain. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na magalang ngunit sa halip ay kahabag-habag at mabangis. Wait lang, Jasper. Bukas, ipapakita ko sa iyo kung gaano katanga ang iyong mga aksyon sa pinakamaraming paraan na posible. Ipapaluhod ko kayong tatlo, ikaw, si Dawson na iyon, at ang anak niyang si Wendy, sa harap ni Benny pagkatapos kong bawiin ang lahat sa iyo, Jasper. Wala akong pakialam kung nabaliw na si Benny at hindi na kayo maintindihan, pero tatlo kayong hihingi ng tawad at magsisi. Nakipag-ugnayan na siya sa People for Hire para doon. Pagkatapos niyang may handa ang lahat sa kanyang tagiliran, agad na sasalakayin ni Ian ang mga ari-arian ni na Jasper at Dawson mula sa lahat ng panig. Sa tingin mo ba maudite ka? Masyado ka pang bata para malaman kung ano ang tunay na kasuklam-suklam. Huminga ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata, tuwang-tuwa si Ian sa pag-iisip ng kanyang nalalapit na tagumpay. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Ian. Bumasag sa katahimikan sa loob ng sasakyan ang urgency ng kanyang ringtone at kung nagsalubong ang mga kilay ni Ian sa narinig. Nang makita niya ang display, napagtanto niya na mula pala ito sa second-in-command ng kanyang kumpanya. Ian accepted the call without thinking too much. Ako ito. Ano ito? Diretsyong tanong ni Ian. Ang priority niya ngayon ay ang tanggalin ang B***starred na si Jasper. Kung tungkol sa mga pangyayari sa loob ng kumpanya, maaari niyang itulak ang anumang magagawa niya. May malaking nangyari, Mr. Hall. Dalawa sa aming mga barkong pangkargamento ay kinuha ng mga inspector ng customs sa Harbor City. Nanlaki ang mga mata ni Ian nang marinig ang mga salita mula sa kanyang pinagkakatiwalaan. Paano kaya? Ang aming kalakalan sa pag-import at pag-export ay naging matatag sa buong panahon na ito, at ang mga tao sa Harbor City ay hindi kailanman nanggulo sa amin. Bakit bigla nilang pinigil ang mga barko natin? Ang aming mga tao sa Harbor City ay nagtanong sa paligid, ngunit ang mga kaugalian ay tila napakahirap sa oras na ito. Sinasabi nila na nakakita sila ng mga ilegal na smuggled na kalakal sa ating mga barko. Tinatanggihan nila ang komunikasyon at naglabas pa ng restraining order sa ating mga tao doon. Walang sino mang nagpapahintulot na umalis sa Harbor City hanggang sa ganap na maimbestigahan ang krimen upang sila ay masipina. Pakiramdam ni Ian ay namamanhid ang kanyang anit na para siyang tinamaan ng kidlat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 506. Paano kaya iyon? Kami ay nag-i-import at nag-e-export sa lahat ng ito at ito ay palaging sa pamamagitan ng Harbor City. Hindi naman kami nagkaroon ng ganitong problema noon kaya bakit ngayon pa? Nakipag-ugnayan ka ba sa mga pinuno natin doon? Anong sabi nila? Nakasimangot na tanong ni Ian. Inilipat na ng pamilyang Hall ang kanilang buong focus sa negosyo mula sa real estate sa mainland patungo sa kalakalan sa pag-import at pag-export. Bagamat maaaring hindi mukhang malaking bagay na dalawa lamang sa kanilang mga cargo ship ang nakakulong, ang dalawang barkong iyon ay nagdala ng daan-daang toneladang halaga ng mga kalakal. Ito ay naipon sa isang backlog na 600 milyon ng mga pondo ng pamilya Hall. Kung may nangyari sa batch ng mga kalakal na ito, hindi kakayanin ng pamilya Hall ang napakalaking kawalan kahit gaano pa sila kayaman. Kung tutusin, mayroon pa ring 500 milyon sa 1 bilyong summer dollars na nawala sa Southeast Province para i-account. Ang parehong bagay, Mr. Hall. Ang mga pinuno ay hindi handang sagutin ang aming mga tawag, at wala kaming pagkakataon na makilala sila. Paumanhin sa labis na pagsasalita, Mr. Hall, ngunit sa palagay ko ay may higit pa sa kung ano ang nangyayari dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Ian. Pinigilan niya ang pagkabalisa at galit sa loob niya. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Sumagot ang kanyang confidant sa kabilang dulo, baliwalain ang aming mga kalakal, Mr. Hall, walang mga negosyante sa loob ng bansa sa industriyang ito na hindi nagpupuslit ng kahit anong uri ng mga kalakal. Ang atin ay napakaliit kung ihahambing, at ito ay isang hindi binibigkas na tuntunin na parehong alam ng mga kaugalian ng mainland at Harbor City. Pero dahil dito hindi namin nakalimutang bigyan sila ng tip every month. Sa pagkakataong ito,
Ang ating mga barko lamang ang nakakulong at hindi tayo nakakakuha ng anumang hangin tungkol dito. Hindi ba dito lang tayo pinupuntirya? Mabilis na kumalma si Ian pagkatapos ng unang pagkataranta. Nabalik siya sa realidad sa paalala ng kanyang pinagkakatiwalaan. Sa katunayan, ang insidenteng ito ay masyadong hindi inaasahan at walang paraan na ito ay purong pagkakataon. Gayunpaman, ang mga kaugalian ng Harbor City at ang kanilang mga inspector. Natauhan si Ian at pinalo niya ang kanyang nakabalot na kamao sa kanyang hita. With his Josette, sumagot siya, alam ko kung sino ang may gawa nito. Hindi inaasahan ni Ian na gag-antay agad si Jasper, at diretso rin sa kanyang kahinaan. Ang pagkakaroon ng dalawang barko na nakakulong kapag gumagawa ng import at export trade ay nagdulot ng malaking pagkalugi. Hindi pinapansin ang 600 milyong halaga ng mga kalakal, na lahat ay kailangang balikatin ni Ian, kailangan din niyang magbayad ng hindi bababa sa 200 milyon bilang kabayaran para sa paglabag sa kontrata sa partnership na ito. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay kapag siya ay kinasuhan ng smuggling, ang pangalan ni Ian ay lalabas sa listahan ng mga hinahanap. Si Jasper mismo ay maaaring walang kakayahang maimpluwensyahan ang mga customs at customs inspectors ng Harbor City, ngunit paano ang pamilya ng Law? Ang kailangan lang gawin ng pamilya ng batas ay ilagay sa isang salita para mangyari ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ian na siya ay baliw. Sige, bumiyahe ka agad sa Harbor City. Sa totoo lang, bale, wala kang magagawa kahit na tumawid ka pa. Sa halip, makipag-ugnayan sa kaukulang mga tao at tingnan kung maaari mong subukan at makuha ang aming lalaki pabalik. Suhol kung kanino ka dapat. Papatayin tayo at babarilan sa oras na makuha na nila ang ating mga tauhan at may pagtapat ang lahat. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, ibinaba ni Ian ang telepono ng bigla. Nananatili sa mga mata ni Ian ang pagkabalisa at pagkabalisa kahit ibinaba na niya ang telepono. Matapos mag-isip sandali, nagpasya si Ian na ipaparinig niya si Jasper. Dahil dito, tumapak siya sa pedal pabalik sa Waterhoof City at nagkusa na tawagan si Jasper. Mabilis na nakonekta ang tawag. Sana mamatay ka sa kanal, Jasper. Ian ground his molars at umungal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 507. Umalangaw-ngaw ang mahinahong tono ni Jasper sa kabilang linya. At dito ko naisip na tumawag ka para humingi ng awa. Akala ko tatawag ka para humingi ng mas madali at walang sakit na kamatayan, pero parang mali ang pagkakaintindi ko. Galit at ungol ni Ian. Huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo ngayon dahil lang sa may ginawa ka sa Harbor City, Jasper. Nakita ko na ang mga trick na ito dati. Sa tingin mo titigilan nila ako? Syempre hindi, may malalim na intensyon ang tono ni Jasper. Masyadong madali kung papatayin kita ng isang beses. Iyan ay magiging masyadong walang sakit, hindi ba? Gusto kong makipaglaro sa iyo ng dahan-dahan. Napangisi si Ian. So ikaw talaga yon. Alam kong tumatawag ka para ay parinig sa akin, pero kahit kailan ay hindi ko intensyon na itago ito sa iyo. Hahanapin sana kita sa bahay mo kahit hindi mo ako tinawagan. Ilang oras na lang ay malalaman mo na, kaya mas mabuti pang tanungin mo na lang ako ng diretso. Natigilan si Ian at agad niyang sinalo. Malamig niyang tanong kay Jasper, halika, hanapin mo ako sa bahay ko. Anong ibig mong sabihin? Nakaupo sa rooftop bar sa ika-14 na palapag ng Peninsula Hotel sa Waterhoof City, tinitigan ni Jasper ang kalmadong Harpoon River sa ilalim ng kanyang mga paa at ang maliwanag na Pearl Tower sa tapat ng baybayin ng ilog. Ngumisi siya, parang hindi ko na kailangang ipaliwanag ang ibig kong sabihin para maintindihan mo, Ham. May mga bisita pa ako dito, Mr. Hall, kaya kailangan kong putulin ang usapan natin. Ngunit sabihin sa iyong driver na magmaneho ng medyo mabagal at matatag sa iyong pagbabalik mula sa Suzzville, Mr. Hall. Nakakahiya kung namatay ka sa kotse. Aksidente at napalampas ang malaking dula na ginagawa ko para sa iyo. Ibinaba ni Jasper ang telepono at tumayo para maglakad patungo sa entrance ng rooftop bar, palapit sa lalaking kasama ni John. Ito si Jasper Lane, ang kaibigang kausap ko, Vita. The youngest millionaire entrepreneur within our country, pakilala ni John bilang middleman. Jasper, ito ang dati kong kasamahan, si Vita Lane.
ang tagapamahala ng opisina ng sangay ng ICBS Waterhoof City. Siya ang namamahala sa Asset Management Office ng branch. Hello, Mr. Lane. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Inabot ni Jasper ang kamay ni Vita sabay ngiti. Si Vita ay isang payat at napakahusay na lalaki sa kanyang maagang 40s, at maliwanag na narinig niya ang tungkol kay Jasper habang papunta rito mula kay John. Ang ICBS ang una sa nangungunang 4 na pangunahing bangko sa bansa, at bilang isang senior executive ng sangay sa isang financial center tulad ng Waterhoof City, nakita ni Vita ang kanyang patas na bahagi ng mayayamang negosyante. Masasabing pawang mga elite ng lipunan ang mga kliyente ni Vita. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Vita ang pagkinang sa kanyang mga mata nang una niyang makita si Jasper. Kung tutuusin, napakabata pa ni Jasper. Ang mga mayayamang negosyante na nakilala ni Vita sa araw-araw ay nasa edad 40 at 50. Kung nais ng isang tao na magsimula mula sa simula at makaipon ng yaman ng bilyon-bilyong summer dollars, aabutin ang karaniwang tao ng isang dekada o dalawa, kung mapalad. Ang pagiging mayaman sa magdamag ay isang pambihira na umiiral lamang sa mga alamat at nobela. Gayunpaman, iba si Jasper sa lahat ng iba pang mayayamang negosyanteng nakilala niya. Bata pa si Jasper at maginoo. Sa halip na isang negosyante, nadama ni Vita na si Jasper ay tila isang estudyante sa universidad mula sa isang pamilyang scholar. Inabot ni Vita ang nakalahad na kamay ni Jasper at sumagot, "Napakapangako mong kabataan, Mr. Lane. Hindi ako naniwala nang sabihin sa akin ni John na may napakagandang tao. Halos akala ko niloko niya lang ako para mapuntahan ako." Ngumiti si Jasper. "Masyado kang mabait, Mr. Lane. Ngayon ko lang na-realize na magkahawig pala ang mga apelyido namin. Hindi nakakagulat na naramdaman ko ang pakiramdam ng pamilyar noong una kitang makita, Mr. Lane. Paano kung maupo tayo para mag-usap?" Kuwit. Sa parehong oras sa highway pabalik sa Waterhoof City, natagpuan ni Ian ang kanyang sarili sa isang malaking panloob na salungatan na na-trigger ng hindi sinasadyang komento ni Jasper. Samantala, ang lalaking pinag-uusapan ay masayang nakikisawsaw sa pakikipag-usap kay Vita, hindi napapansin ang epekto ng kanyang sariling mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 508. Sa highway sa pagitan ng Suzzville at Waterhoof City, sinabi ni Ian sa kanyang driver na ihinto ang sasakyan pagdating nila sa southern entrance ng Suzzville. Maulap ang ekspresyon niya. Nagtataka ang lalaki kung ano ang ibig sabihin ni Jasper sa huling sinabi niya. "Ngunit sabihin sa iyong driver na magmaneho ng medyo mabagal at matatag sa iyong pagbabalik mula sa Suzzville, Mr. Hall. Nakakahiya kung namatay ka sa isang car accident." Binabala ba ako ni Jasper? Matagal na hinayla ni Ian ang kanyang sigarilyo at tumangala sa langit sa itaas. Ang highway ay umaabot hanggang sa abot tanaw, paminsan-minsan ay kurbadong parang isang malaking dragon. Lalong lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Parang may masamang balak na naghihintay na lumunin siya sa isang lugar sa ilalim ng madilim na gabi sa hinaharap. Mowerf * Sacker, itong B * starred. Kung wala siyang pag-aalinlangan sa paglalaro ng marumi at pananakit kina Benny at Hans, kung gayon walang sasabihin kung hahayaan niya akong hindi masaktan o hindi. Biglang itinapon ni Ian ang sigarilyo sa lupa at tumangala sa driver. "Papuntahin mo na lang ako sa airport. Lilipad ako pabalik sa Waterhoof City. Pwede ka nang magmaneho." Natigilan ang driver. "Mr. Hall, 2 oras na lang ang biyahe pabalik. Kung pipiliin mong lumipad, na may mga pagsusuri sa seguridad at lahat ng bagay, aabutin ka ng hindi bababa sa 3 oras. Magiging mas mahal din. Tama na. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ako ba ang boss dito o ikaw?" Madilim na saway ni Ian. Alam niya kung gaano katanga ang kanyang desisyon sa tingin ng iba, ngunit hindi siya nang ahas na makipagsapalaran sa kanyang buhay. Lalo na kapag nakuha na niya ang suporta ni Gail. Darating ang malaking suporta bukas, at sisimulan na niya ang kanyang planong paghihiganti laban kay Jasper noon. Mas gugustuhin niyang gumawa ng kalokohan kaysa ipagsapalaran ang kanyang buhay sa highway na ito. Kung naging baliw si Jasper at inatake siya habang nasa highway siya, talagang mababaliw siya. Matapos sabihan, hindi na naglakas loob ang driver na magkomento pa at pinaikot ang sasakyan, sa halip ay tumungo sa airport. Kasabay nito, unti-unting dumating sa sukdulan ang pag-uusap nina Jasper at Vita sa input ni John.
Bilang matandang kasamahan ni John, si Mr. Lane, masasabi kong hindi kami ganap na estranghero. Gusto ko lang ilabas ito. Interesado ako sa kapirasong lupa sa tapat ng iyong sangay. Itinuro ni Jasper ang kanang bahagi ng Pearl Tower, sa kabilang baybayin ng Harpoon River, habang nagsasalita siya. Mula sa magagandang larawan sa kanyang nakaraang buhay sa Harpoon River, ang kasalukuyang tanawin ay kulang sa isang simbolikong skyscraper, ang Waterhoof City Financial Tower. Kung saan itinuro ni Jasper ay kung saan mismo itatayo ang tore. Ngumiti si Vita. Pag-aari nga ng aming sangay ang lupa, at sinabi na sa akin ni John ang iyong balak, Mr. Lane. Balak nga ng branch namin na magbenta, pero ang presyo, medyo mataas. Ang presyo, lagi tayong makakapag-ayos. Ngumiti si Jasper. Ibinenta ito ng sangay ng ICBS Waterhoof City sa huling presyo na 230 milyon sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jasper na bibilhin niya ang kapirasong lupa sa ganoong halaga ngayon. Pagkatapos ng lahat, nagkakahalaga lamang ito ng 230 milyon dahil ang sangay ng ICBS Waterhoof City ay naghahanap sa malayo at malawak na mga mamimili habang ang kapirasong lupa ay hindi na ibenta sa loob ng 2 taon. Iyon ang dahilan sa likod ng malaking pagbaba ng presyo ng ibenta nila ito sa isang real estate company na pag-aari ng estado. Kahit na ang sangay ng ICBS Waterhoof City ay handa na ibenta ang kapirasong lupa ngayon, walang dahilan para ang presyo ay napakalaki ng diskwento. Nasuri na ng sangay ang kapirasong lupa at napagpasyahan namin na nagkakahalaga ito ng 500 milyong summer dollars. Gayunpaman, dahil nagsasagawa kami ng market trade dito, naiintindihan din namin na hindi lang namin maaaring sundin ang nasuri na gastos. Dahil dito, nakarating na tayo sa huling presyo na 450 milyong summer dollars, nagsalita si Vita pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Lumingon si Jasper kay John nang makitang tumango ang lalaki na halos hindi moari. Tila hindi naglalaro si Vita sa isyong ito at nagsasabi ng totoo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 500. Dahil ikaw ang namamahala sa asset management sa iyong sangay, Mr. Lane, maaari ka bang magbigay ng isa pang diskwento sa presyo? Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang kapirasong lupa at halos imposible para sa iyong sangay na mapupuksa ito ng napakabilis, wika ni Jasper. Ang isang negosasyon sa negosyo ay isang sining ng panlilinlang. Ang 450 milyong summer dollars ay hindi lumampas sa presyo ni Jasper, dahil ang kapirasong lupa ay madaling mapapahalagahan, na umaabot sa mahigit 10 bilyon sa isang dekada. Ngunit kung ang presyo nito ay maaaring mabawasan, kung gayon siya ay magiging ganap na tanga na hindi mababawasan ito. Inilagay si Vita sa isang mahirap na sitwasyon. Sa totoo lang, matagal nang gustong ibenta ng sangay ang kapirasong lupa. Matagal nang natapos ang pagsusuri sa presyo nito sa merkado bago isagawa ang pulong upang pag-usapan ang pagbebenta nito. Alam na alam ni Vita na nagsasabi ng totoo si Jasper. Ito ay isang mahalagang kapirasong lupa, ngunit mahirap itong ibenta. Sa madaling salita, maaaring hindi interesado sa kapirasong lupa ang mga may kayang bayaran. Pagkatapos ng lahat, walang garantiya tungkol sa kung paano lalabas ang lugar ng pag-unlad ng ekonomiya ng Waterhoof City. Habang karamihan sa mga interesado sa kapirasong lupa ay walang pondo para bilhin ito. Gusto lang nilang gumawa ng murang sugal sa pinakamagandang. Nang makita ang panloob na pakikibaka ni Vita sa kanyang mga tampok, ngumiti si Jasper. Plano kong ilipat ang punong tanggapan ng aking kumpanya sa Waterhoof City sa hinaharap, Mr. Lane. Dagdag pa, para sa huling bahagi ng susunod na taon, sa palagay ko gagawin ko. Kailangang humiram ng emergency loan na humigit kumulang 8 bilyong summer dollars. Siyempre, magkakaroon ako ng sapat na lakas at mga ari-arian bilang isang mortgage, ngunit magiging interesado ako sa ganoong pag-iisip sa negosyo. Umangat ang ulo ni Vita sa mga sinabi, at napatitig siya kay Jasper sa sobrang gulat. Sinadya mo ba? Pagdating sa pagtatrabaho sa isang bangko, ang pag-akit ng mga customer na magdeposito ay palaging ang kanilang pinakamahalagang layunin. Ang mga nakapirming deposito ay may mga rate ng interes. Ang bangko ay naganap ng mga pondo mula sa mga deposito para sa mga pamumuhunan at pamamahala sa pananalapi. Ito ay kung paano sila nakakuha ng hindi maarak na halaga ng kita.
Sa mga negosyo sa pagbabangko, ang pangunahing pinagkukunan ng kita ay sa pamamagitan ng mga komersyal na pautang. Ang isang komersyal na pautang na 8 bilyong summer dollars, 20 taon sa hinaharap bago muling magkatawang tao si Jasper, ay ipinahayag na isang malaking transportasyon. Ito ay isa na hindi mabilang na mga bangko ay susugod at magnakaw kung sila ay nahuli ng hangin nito. Malaking bagay para sa kaganapang pag-unlad ni Vito kung masecure niya ang pagtanggap. Hindi ako magbibiro ng ganito, Mr. Lane. Kung babaan mo ang presyo ng kapirasong lupa na ito sa sukdulan nito, ang pagdadala ng pautang na iyon ay pag-aari mo. Maaari din akong pumirma ng kontrata sa iyong bangko kung kinakailangan para ma-verify mo ang aking mga ari-arian at kapital. Pipirmahan ko muna ang loan para sa 8 bilyong summer dollars, at ipinapangako kung kukunin ko ito bago matapos ang susunod na taon. Pinawi ng mga salita ni Jasper ang lahat ng pagdududa ni Vita. Sa pagsasabi na ang mga ari-arian ni Jasper ay may verify muna bago siya bigyan ng kredito sa utang ay masisira ang anumang panganib na magsalita si Jasper nang walang basehan o babalikan ang kanyang mga salita. 300 milyon. Iyon ang pinakamababang maaari kong puntahan at ang pinakamababang presyo na handang ibigay ng sangay. Ngunit kailangan itong bayaran ng buo at cash. Kung handa kang tanggapin ito, Mr. Lane, kukumbinsihin ko ang bangko bukas at susubukan kong pirmahan ang kontratang iyon sa iyo ng mabilis hanggat maaari. Wika ni Vita na nakapikit ang panga. Nagningning ang mga mata ni Jasper sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan ang isang diskwento na 150 milyon sa lahat. Sa ganitong paraan, mapapamahalaan niyang isave ang interes para sa 8 bilyong summer dollar loan na kanyang kukunin para mag-host ng International Capital Carnival Feast sa susunod na taon. Ngumiti si Jasper at tumayo, inabot ang isang braso kay Vita. Nagsalita siya, masayang makipagnegosyo sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 510. Pagkatapos ng magiliw na negosasyon kay Vita, ang pag-uusap ng tatlo ay lumipat mula sa business-oriented tungo sa isang bagay na mas kalmado upang mas makilala ang kanilang sarili sa isa't isa. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga isyo ng malalayong lupain, si Jasper ay handa na maglagay ng kaunting pagsusumikap sa tila walang kwentang daldalan. Sa loob ng bansa, ang negosyo ay palaging laro ng mga pabor. Ang mga taong tulad ni Vita ay hindi kapansin-pansing mga karakter, at siya ay maituturing na isang taong mula sa mas mababang uri sa mga taong nakikitungo kay Jasper araw-araw. Gayunpaman, hawak ni Vita ang isang posisyon. Kahit na tumawag si Jasper para sa isang pulong sa pinuno ng sangay ng Waterhoof City ng ICBS, walang garantiya na maaari niyang tumawad ang presyo sa 300 milyong summer dollars. Ngunit sa Vita, kaya niya. Bagamat ang pinuno ng sangay ay tiyak na magkakaroon ng higit na hukuman kaysa kay Vita, ang pinuno ay may mas maraming bagay na dapat pag-isipan. Si Vita lang ang namamahala sa singular na aspetong ito, kaya naging mas madali ang proseso. Iyon ang dahilan kung bakit, sa ilang paraan, ang mga alipin ay may hawak na higit na kapangyarihan kaysa sa amo. Sa pagtulong ni John dito sa proseso, umaasa si Jasper na makasama si Vita, at umaasa si Vita na magkaroon ng isang milyonaryo na tulad ni Jasper na sumusuporta sa kanya. Ang trio ay nagkaroon ng napakasayang pag-uusap. Lumalim ang gabi, at nagpaalam muna sa kanila si Vita. May study meeting si John kinabukasan, kaya umalis din siya sa Waterhoof City papuntang Southeast Province ng magdamag. Hindi gaanong sinabi ni Jasper tungkol dito, kung isa sa alang-alang ang pagkakaibigan nila ni John ay mas malalim kaysa sa pakikipagkaibigan nila ni Vita. Ang dalawa ay nagbahagi ng tacit na pag-unawa, kaya hindi na kailangan ng hindi organisasyon ng mga kasiyahan. Di ba office manager lang siya ng isang branch? Bakit mo siya ginugol ng 5 buong oras para aliwin siya? Agad na nagreklamo si Henry sa sandaling bumalik si Jasper, nawalan ng pasensya dahil sa matagal na pananatili sa kwarto. Walang karapatang makipag-usap sa akin ang mga karakter na tulad niya sa Harbor City. Isinabot ni Jasper ang kanyang jacket sa rack ng damit at huff na sumagot. Itong infinitesimal character na minamaliit mo ay nagligtas lang sa akin ng 150 million ngayong gabi. Sa tingin mo pa ba ay sayang ang 5 oras? 30 milyon sa 1 oras. Nanlaki ang mga mata ni Henry, at tinignan niya si Jasper nang may pagdududa. Anong uri ng kumikitang negosyo ang ginawa mo?
Hindi ka naman nakikipagsabuatan para gumawa ng krimen, di ba? Ngumiti si Jasper. Talagang kami. Gusto mo ba nito? Agad na umiling si Henry. Kalimutan mo na. Papatayin ako ng tatay ko kapag nalaman niya. Sige, sapat na ang pagbibiro. Paano napunta ang bagay na hiniling ko sa iyo? Tanong ni Jasper. Ngumisi si Henry at sumagot, huwag kang mag-alala tungkol dito. Maaaring wala na akong magagawa, ngunit walang mas mahusay kaysa sa akin pagdating sa paglalaro ng dirty tricks. Nahanap ko na ang lahat. Pagkatapos ay inihagis ni Henry ang isang bagong print na dokumento ng pananaliksik at sumagot, narito ang lahat ng kailangan mo. Kinuha ni Jasper ang dokumento. Natuwa ang tono niya nang sumagot siya ng, not bad. Maaalala ko ang iyong pagsusumikap kapag natapos na ito. Pag-flip sa dokumento, mayroong isang pagpapakilala sa isang karakter sa simula pa lang. Si Derek Malan, 48 taong gulang. Siya ang General Manager ng GS Trading Export Limited Company ng pamilya Hall. Siya ang second in command ng nabanggit na kumpanya na matagal nang makipagkaibigan kay Ian, ang presidente ng kumpanya. Siya lang ang pinagkakatiwalaan doon. Si Derek ang humaharap sa lahat ng mga pinaniniwalaan sa negosyo ng GS Export Limited Company, kaya kung gusto mong malaman kung hindi ka panipaniwala o problema ng kumpanya, si Derek ang may pinakamaraming blackmail material. Sa tingin mo kaya mo siyang harapin? Tanong ni Jasper. Napakagat ng labi si Henry at sumagot, mula sa nakuha ko sa dulo ng Harbor City, permanenteng lumipat ang lalaki sa Harbor City kasama ang kanyang buong pamilya. Medyo marami na siyang kinulimbat sa kumpanya sa nakalipas na ilang taon at lahat ng negosyo ng kanyang pamilya ay nakabase sa Harbor City. Kaya kung harapin siya ng nakapikit. Ngumiti si Jasper. Nabaril niya ang sarili niyang paa. Iiwan ko ito sa iyo, kung gayon. Ngumisi si Henry. Ano ang matatanggap ko bilang kapalit? Pinag-isipan ito ni Jasper at sumagot, papayagan kitang samahan ako sa pagkuha ng malaking kayamanan sa susunod na taon. Deal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 511. May sariling dahilan si Jasper para dalhin si Henry mula sa Swallow Capital. Ang young master loan na ito ay maaaring hindi gaanong bihasa, ngunit siya ay isang dalubhasa sa pagpili ng mga away at pagtapak sa mga tao. Bagamat kayang harapin ni Jasper ang mga taong tulad mismo ni Derek, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Si Jasper ay kulang sa oras ngayon. Tiyak na nakuha ni Ian ang tulong mula kay Gail nang bumiyahe siya sa Suzzville. Iyon ang idiniin ni Dawson nang sabihin niya kay Jasper ang balita. Sumang-ayon naman si Jasper. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang pabilisin ang mga bagay sa kanyang pagtatapos, lalo na pagdating sa pakikipag-ugnayan sa sangay ng Waterhoof City ng ICBS. Kinailangan din nilang bantayang mabuti ang mga pangyayari sa Harbor City. Ang mga taong tulad ni Derek ay higit na natatakot sa mga taong tulad ni Henry, mga trust fund na sanggol na may malaking suporta sa pamilya na walang takot at walang hiya. Ang mga taong tulad niya ay handang-handa na sirain ang buong pamilya ng isang tao sa kahit kay titing na pagkakasala. Hindi banggitin na si Henry ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga sanggol ng trust fund. Kaya, si Henry ang pinakamabuting taong makukuha ni Jasper para harapin si Derek. Excited na rin si Henry. Hell yeah. Lagi akong nag-iingat kapag nanggugulo ako sa labas kung sakaling magulo ang pamilya ko, pero iba na ngayon. Sa pagkakataong ito, hinihiling sa akin na sirain ang mga tao. Kuwait. Kinaumagahan, lumabas si Ian ng airport na nakabara ang ulo at namumulang mga mata. Pakiramdam niya ay malapit nang malaglag ang kanyang mga lumang buto sa sobrang abala ng gabing iyon. Ang Suzzville at Waterhoof City ay napakalapit, kaya tanging ang mga espesyal na domestic airline lamang ang handang lumipad sa pagitan ng dalawang lungsod. Ang flight mismo ay tumagal ng wala pang kalahating oras, ibig sabihin bago maabot ng eroplano ang pinakamataas na altitude, oras na para maghanda para sa landing. Pagdating ni Ian sa airport, makakabili lang siya ng pinakamaagang flight dahil hindi pa siya nakakapag-book ng ticket. Dahil dito, 3 buong oras siyang naghintay sa airport bago siya sumakay sa eroplano. Tapos na-delay ang flight. Ang dapat sana ay 2 oras na biyahe sa kotse ay nagresulta sa isang buong gabi ng paghihirap para kay Ian. Ang kalangitan ay nagpapakita ng mga unang palatandaan ng bukang liwayway nang siya ay lumabas sa paliparan ng Waterhoof City.
Moherf asterisk Sacker. Maghintay ka lang, Jasper. Galit na galit, inilipat ni Ian ang lahat ng sisi kay Jasper. Gayunpaman, ngayon ay hindi walang anumang magandang balita para kay Ian. Ito ay dahil ang 3 bilyong pondong ipinangako ni Gale ay naipadala na sa kanyang account. Ang halagang ito ay magiging isa sa mahahalagang sandata ni Ian laban kay Jasper. Ang pagkakaroon ng 3 bilyong ito ay nakatulong kay Ian na pansamantalang balewalain ang problemang nangyayari sa Harbor City. As far as he was concerned, lahat ng ito ay kasalanan ni Jasper. Hanggat nakipag-usap siya kay Jasper dito sa mainland, kung ano man ang nangyayari sa Harbor City ay malulutas din mismo. Bilang karagdagan, ang ilan sa kanyang mga nakatatanda sa ilalim ni Gale ay tumawag din sa kanya at nagpahayag ng kanilang suporta para sa kanya. Sa lahat ng sugal chips na hiniling niya kay Gale ay hindi na tulad ng dati na irritable si Ian. Huminga ng malalim, napangisi si Ian habang nakatingin sa langit kung saan sumisikat ang araw mula sa silangan. Wait lang, Jasper. Magsisimula na ang palabas sa loob ng ilang oras. Nagtataka ako, magiging mas mabilis ba ang iyong mga panlilinlang, o mas nakamamatay ang aking mga sandata? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 512. Habang hawak ang lahat ng chips sa pagsusugal, umupo si Ian sa matalinghagang mesa ng pagsusugal at sinimulang itayo ang kanyang bitag. Hindi na rin nag-aksaya ng oras si Jasper. Dumating si Jasper sa sangay ng Waterhoof City ng ICBS ng madaling araw. Sa tulong ni Vita, nagkaroon ng napakasayang negosasyon si Jasper sa sangay ng Waterhoof City. Noong tanghali, binayaran ni Jasper ang 300 milyon na cash at pumirma ng kasunduan sa paglilipat ng lupa sa ICBS. Pagkatapos ay pinatunayan ni Jasper ang kanyang kapital ng ICBS, na nakatanggap ng pinagsamang kasunduan sa garantiya na inisyo ng Schuler Group sa Southeast Province. Nakakuha siya ng commercial loan credit para sa maximum na 12 bilyon kaagad. Paglabas ng mga pintuan ng sangay, ngumiti si Jasper kay Vita. Iyan ay isang impyerno ng isang ambisyosong bangko kung saan ka nagtatrabaho. Bagamat 8 bilyong pondo lang ang kailangan niya para masimulan ang kanyang plano, ang ICBS ay tila may higit na plano para sa isang cash cow, na tulad niya. Pinirmahan nila siya ng pinakamataas na halaga ng komersyal na pautang na kredito na kaya ng sangay ng Waterhoof City, 12 bilyong summer dollars. Naintindihan ni Vita ang gustong sabihin ni Jasper at ngumiti. Ito ay higit sa lahat dahil naniniwala kami na si Mr. Lane ang may pinakamahusay na mga pag-aari at karapat-dapat sa aming pagtitiwala. Hindi pa banggitin na sa magkasanib na kasunduan sa garantiya ng Schuler Group, madali kaming magbibigay ng komersyal na pautang na 20 bilyon kung hindi dahil sa aming limitasyon. Kailangan namin ang pag-aproba mula sa punong tanggapan kung iyon ang kaso, at ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Bilang isang taong nabuhay ng 2 buhay, alam na alam ni Jasper kung bakit natapos ng mga taong ito ang pamamaraan sa record ng oras. Tumawa si Jasper. Sigurado akong natakot ka na matukso ako ng ibang mga bangko, hindi ba? Ang isang 12 bilyong summer dollar loan, sa pinakamababang rate ng interes na posible, ay gagastos pa rin sa akin ng 150 milyon. Pabayaan ang isang 20 bilyong pautang. Tumawa ng malakas si Vita. Walang masyadong mapagpipilian ang bangko. Masyadong malakas ang kompetisyon. Ngumiti si Jasper ngunit hindi ito nagkomento. Iyon ay kung paano nagtrabaho ang mga bangko. Pupunan nila ng pera ang iyong mga bulsa kapag kailangan mo ng pondo ngunit tatalikuran ka nila kapag kailangan mong humiram ng pera para sa kapakanan ng emergency. Alam na alam ni Jasper na ang bawat industriya ay may kanya-kanyang hindi sinasabing mga panuntunan. Isa lamang ito sa mga patakaran ng industriya ng bangko. Oh, tama, Mr. Lane. Mayroon pa ring ilang mga ari-arian sa bahaging iyon ng lupa. Higit sa lahat ay ilang mga lumang komersyal na gusali. Ayon sa kontrata, ang mga karapatan sa ari-arian sa mga komersyal na gusaling iyon ay pag-aari mo na, ngunit may ilang mga nangungupahan doon. Kung gusto mong alisin ang mga ito, iminumungkahi kung gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Ang mga salita ni Vita ay tiyak na binanggit ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ni Jasper ang kapirasong lupang iyon. Nakagawa na ako ng ilang paghuhukay at sa tingin ko may GS Trading Export Limited Company doon.
I heard they signed a 10-year lease in one go, tila casual na tanong ni Jasper. Ginawa nila. Ang negosyong ito ay isa rin sa aming mga kliyente. Nanghiram sila ng 2 bilyong pondo sa amin para sa mga operasyon ng negosyo. Ang presidente nila, si Ian, ay isang matandang kakilala ko. Medyo the gloomy man, and I wouldn't say that we're close friends, paliwanag ni Vita. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper. Isang kasiya siyang sorpresa ang malaman na ang pamilya Hall ay humiram ng 2 bilyong summer dollar loan mula sa sangay ng Waterhoof City ng ICBS. Itinuring ko tayong magkaibigan, Mr. Lane, kaya papasukin kita sa isang bagay na aking nalaman. Baka malugi ang branch mo, biglang dugtong ni Jasper. Natigilan si Vita. Nandoon siya noong i-verify at imbestigahan nila ang kabisera ni Jasper, kaya alam na alam ni Vita ang nakakatakot na kayamanan na hawak ni Jasper sa kanyang mga kamay. Anumang balita mula sa isang batang bilyonaryo ay dapat na dumadagandong. Dahil dito, agad na lumiwanag si Vita at seryosong nagsalita, "Do tell, Mr. Lane. Kung totoo ang iyong mga salita, kung gayon ito ay isang pabor na aking mamahalin at aalalahanan ng sangay." Ngumiti si Jasper at ikanaway ang kamay niya. "Masyado kang mabait. Sinasabi ko lang sa'yo dahil hindi ko kayang panoorin ang isang kaibigan na nadadala sa mga ganitong bagay. Nabalitaan ko na ang GS Trading Export Limited Company ay may 2 sa kanilang mga cargo ship, na nagkakahalaga ng kabuoang 600 milyon, na nakakulong sa Harbor City. Sa tingin ko sila ay pinaghihinalaan ng smuggling." Tinapik ni Jasper ang balikat ni Vita habang nagsasalita. Natulala ang huli sa balita. Nagpatuloy si Jasper sa pagsasalita ng masinsinan, ang kanilang kumpanya ay nananatiling tahimik tungkol dito at sinusubukan nila ang kanilang pinakamahirap na mamagitan sa sitwasyon. "But you know how it is with smuggling, it's a big deal." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 513. Iminumungkahi ko ang iyong bangko na maging lubhang maingat pagdating sa pagbibigay sa kanila ng mga pautang dahil ito ay hindi maliit na halaga. Magkakaroon ka rin ng problema kung sakaling maimbestigahan sila at mauuwi sa iyo ang mga pautang. Pinilit ni Vita na pakalmayan ang walang tigil na tibok ng puso niya at sumagot, "At ako rin ang namamahala sa transportasyong ito. Kalimutan mo na ang lahat ng ginawa mo para sa akin, Mr. Lane, pero kung totoo nga ang sinasabi mo, nailigtas mo lang ang buhay ko." Ito ay isang astronomical na loan na 2 bilyong summer dollars. Susubaybayan ng ICBS ang mga mananagot kung may nangyari. Bilang manager, siya ang unang mahuhuli at kailangang sisihin. Agad na pinagpawisan si Vita. Siya ay lubos na gamaan, at siya ay lubos na nagpapasalamat kay Jasper. "Kung ipagpaumanhin mo, Mr. Lane, dapat kong iulat ito sa mga nakatataas din ngayon." Ngumiti si Jasper. "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Magkaibigan naman tayo, di ba? Walang paraan na tatayo na lang ako at panoorin kang nagdurusa kapag nalaman ko na ang gayong balita. Gawin mo ang dapat mong gawin, may gagawin din ako." Pagkatapos magpahayag ng kanyang pasasalamat, nagmamadaling bumalik si Vita sa gusali ng sangay. Maliwanag, ang bagay na ito ay matatapos sa pinakamaikling panahon. Sa mga kakayahan ng ICBS, hindi magtatagal bago nila matapos ang pagsisiyasat sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, ang ICBS ang magiging unang magdulot ng gulo kay Ian. Makakatipid ito sa kanya ng kanilang trabaho. Natuwa si Jasper sa surprise reward na ito. Gayunpaman, ang kasiyahang iyon ay hindi nagtagal. Ito ay dahil sa magkasunod na tawag sa kanya ni Dawson at Jack Tanner. Ang lahat ng mga supermarket ng Schuler Group sa loob ng Southeast Province ay nahaharap sa mga pag-atake ng kanilang mga kakompetensya sa parehong oras. Sa industriya ng supermarket, ang anumang kompetisyon ay mahalagang ginawa sa anumang bagay ng konsesyon. Ang pagbebenta ng konsesyon ay isang normal na aktibidad sa mga supermarket. Gayunpaman, napakakakaibang makita ang lahat ng supermarket ng iba't ibang brand at laki na nagtatarget sa Schuler supermarkets ng sabay-sabay na may parehong aktibidad. Ang pag-atake ay nagpawalang bisa sa Schuler Group, kaya ang turnover para sa Schuler supermarkets sa buong probinsya ay nabawasan ng 50% sa isang umaga lamang. Ang nasabing pagkawala ay tataas lamang sa paglipas ng panahon. Maliwanag na ginagamit ng pamilya Hall ang kanilang link sa Haddock Chamber of Commerce para apihin kami.
Dapat pa rin nating harapin ito sa ngayon, ngunit ang mga problema ay lilito sa ating kadena ng kapital sa loob ng kalahating buwan ng higit pa. Bahagyang napasimangot si Jasper sa sinabi ni Dawson. Mr. Lane, ang mga negosyong pinag-investe ng aming JW Capital ay sumailalim sa malisyosong taktika ng aming mga kakompetensya. Ang mga kasosyo na pumirma sa mga kontrata sa amin ay nilalabag ang mga ito at pinipiling makipagsosyo sa ibang kumpanya ng pamumuhunan. Bagamat hindi tayo masyadong malulugi dito, ang ating investment credit ay maghihirap ng husto kung ito ay magpapatuloy. Higit pa rito, ang mga maliliit na kumpanya ng pakikipagsosyo sa atin ay nadiskrimina at nakakaapekto sa kanilang negosyo. Ang anumang kumpanya ay nakatarget sa sandaling mangyari sila sa JW sa anumang paraan. Dahil sa ulat ni Jack, muling naitatag ni Jasper kung gaano kalakas ang mga negosyante mula sa Haddock sa kabuuan. Ang mga ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Not to mention that Jack was still in Swallow Capital to oversee Sena, and he was only managing JW Capital remotely. Gayunpaman, ang katotohanan na natanggap ni Jack ng paunawa tungkol dito ay ang kumpanya ng pamumuhunan ay nakatagpo ng isang seryosong isyu. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 514, hindi na kailangang mag-alala masyado si Jasper tungkol sa Schuler Group. Habang ang kadena ng kapital ay mahigpit, ang grupo ay may malaking pamilihan. Bilang pinakamalaking negosyo sa supermarket sa bansa, ang Schuler Group ay naghihirap lamang sa normal na halaga na mararanasan ng isang grupo kapag nakakuha sila ng isa pang kumpanya. Sa sandaling naibalik ng Schuler Group ang cash flow nito, ang tunay na puwersa nito ay isang bagay na hindi kailanman maihahambing ni Jasper. Hindi sa banggitin na ang Schuler Group ay binabantayan ito ni Dawson. Dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ni Jasper na ang kanyang magiging biyenan ay ang pinaka-low profile at tusong tao. Ang kapangyarihang hawak niya na nakatago sa publiko ay hindi maisip. Matapos tanggalin ang pamilyang Hanks, matagal nang nalampasan ng prestihiyo at kakayahan ni Dawson sa Southeast Province ang mga nagawa niya sa nakaraang buhay ni Jasper. Kasama si Dawson dito, tiyak na magiging maayos ang Schuler Group. Gayunpaman, kailangan pa ring maging mas maingat si Jasper sa kanyang kumpanya ng pamumuhunan. Ihinto ang negosyo sa kumpanya ng pamumuhunan sa ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng malalim na pagsasaalang-alang, binigyan ni Jasper ng utos si Jack. Ang pagpapanatili ng mga nilagdaang partnership na mayroon kami ay ang aming pangunahing prioridad. Itigil ang lahat ng bagong transaksyon sa negosyo, at dadalhin ko ang JW Capital sa isang landas ng mabilis na pag-unlad pagkatapos kong harapin ang ugat ng problemang ito. Malayo sa Swallow Capital, biglang nagtanong si Jack, so may pumupuntirya talaga sa atin noon, Mr. Lane. Ngumiti si Jasper, malapit nang matapos ang conflict natin, at ilang oras na lang kailangan nating dumaan sa napakahirap na proseso. Kaya ay hold muna ang lahat ng aming bagong transaksyon. Wala namang mawawala sa amin dito. Tumango si Jack. Sige, titignan ko. Ngunit Mr. Lane, natatakot ako na ang mga naghahanap ng aming pamumuhunan ay magdududa sa aming kredito at kakayahan kung bigla kaming tumigil sa pamumuhunan sa mga bagong kumpanya ngayon. Hindi magiging madali na kumbansihin sila kung hindi man kapag natanim na ang pagdududa. Mahinahong sagot ni Jasper, masyadong maraming tao na may mga plano at ideya para magsimula ng sarili nilang negosyo ngunit kulang sa pondo at puhunan. Sa huli, hahanapin pa rin nila tayo. Gawin ang sitwasyong ito bilang isang pagkakataon para sa JW Capital na muling maitatag ang sarili nito. Namumuhunan na kami noon sa lahat ng uri ng kumpanya, at habang may 10-10 kumpanya sa ilalim ng aming pangalan, wala pang ilan sa mga ito ang talagang makabuluhang pamumuhunan. Ang kumpanya ng pamumuhunan ay maglalayon sa isang lugar na mas mataas pagkatapos na ang pansamantalang pagpigil sa negosyong ito ay matapos, at hihinto kami sa pamumuhunan sa mga kumpanyang walang masyadong hinaharap. Mas gugustuhin kung magkaroon tayo ng isang buwan na walang negosyo kaysa sa random na pamumuhunan sa anumang kumpanya na tumatawid sa ating landas. Matagal nang hindi nasisiyahan si Jasper sa kumpanya ng pamumuhunan, at habang si Jack ang namamahala sa lahat, hindi siya sinisisi ni Jasper. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho si Jack sa Warsoft sa buong buhay niya hanggang sa magtrabaho siya para kay Jasper.
Si Jack ay palaging naghahanap ng mga pagkakataon upang patunayan ang kanyang kakayahan. Not to mention na siya ay nagtatrabaho sa isang dayuhang negosyo sa buong oras na ito. Makatuwiran na si Jack ay hindi pamilyar sa industriya ng entrepreneur sa loob ng bansa. Kaya pagdating sa pagpili ng mga kumpanyang mamumuhunan, mas nakatutok si Jack sa mga panandaliang resulta. Naisip ito ni Jasper nang ilipat niya si Jack para tulungan si Terryzone noon at manatili kay Senna sa ngayon. Si Jack ay mas angkop sa pamamahala ng negosyo kumpara sa venture capital. Ito ay dahil sa pag-unawa sa mga panloob na gawa na hindi sinisi ni Jasper si Jack. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Jack ang may kasalanan sa isyu na nangyayari sa kumpanya ng pamumuhunan, naging abala rin si Jasper at napabayan niya ang pamamahala nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 515. Dito, habang si Jack ay namuhunan sa maraming proyekto, karamihan sa mga ito ay kumikita. May kaunting mga hindi gaanong pagkalugi kung ihahambing sa mga kita. Sige, naiintindihan ko. Nahihiyang sagot ni Jack nang marinig ang sama ng loob sa tono ni Jasper. Napabuntong hininga si Jasper. Karamihan sa mga resulta ay hindi sanhi ng isang dahilan o tao, Jack. Parehong ikaw at ako ay may kanya-kanyang pagkukulang, at hindi pa huli ang lahat para tayo ay mag-adjust sa pagkakataong ito. Huwag mo masyadong isipin ito. Alam kong may kakayahan ka. At ngayong nabigyan ka na ng platform kung saan maaari kang mag-excel ng todo-todo, sigurado akong gagawa ka ng mahusay. Sa kabila ng pagiging isang lalaki sa edad na 40, naramdaman pa rin ni Jack ang kabog ng kanyang dibdib sa mga salita at taos-pusong sumagot, "Huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Gagawin ko ng maayos ang parte ko." Sa sandaling bumalik siya sa hotel, sinalubong si Jasper ng isang nagulat, bagaman inaasahan, panauhin. Ian Hall. Sa parehong rooftop bar, umupo si Ian na nakaharap sa ilog at itinaas ang baso ng alak kay Jasper na naglalakad. Ngumiti siya ng masama at nagsimulang, "Dito ka nakaupo noong binyantaan mo ako, ha, Jasper?" Umupo si Jasper sa upuan sa tapat ni Ian at sumagot ng, "Threatened. Parang hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Paano mo ako maaakusahan ng pananakot gayong ang ginawa ko ay magsalita ng totoo? Kahit na dapat kong sabihin na ako ay humanga, Mr. Hall. Nagawa mo akong mahanap ng napakabilis. Sa palagay ko ang iyong pinagmulan ay malalim dito sa Waterhoof City pagkatapos magnegosyo dito ng napakatagal." Napangisi si Ian. "Ang Southeast Province ay iyong teritoryo, kaya tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Ngunit sa pagkakataong ito, isinusuko mo ang iyong sarili sa Waterhoof City sa isang pilak na pinggan." Kalmadong nagkibit-balikat si Jasper. "At sigurado ka na kaya mong lumunin ang lahat ng mayroon ako?" Napatawa si Ian. "Siguro nakatanggap ka na ng balita, Ham. Let me tell you, hindi ako ang umaatake sa iyo this time. Ito ang mas magandang kalahati ng Haddock Chamber of Commerce na gustong tanggalin ka at ang iyong tusong matanda." Dapat naramdaman na ni Dawson ang pressure sa ngayon. Sinabi ba niya sa iyo na hindi lang kompetisyon ang kinakaharap niya mula sa ibang mga supermarket? Sa kanyang mga customer ay bumibili din ng mga expired na produkto at produkto na walang petsa ng paggawa, karamihan sa resulta ng kwalipikasyon, at kumpanya ng pagmamanupaktura na nakasaad. Lahat sila nagrereklamo ngayon. Sa iyong investment company din. Matatanggap mo ang balita sa lalong madaling panahon ng isang taong nag-uulat sa iyong kumpanya ng pamumuhunan na gumagamit ng pamumuhunan bilang isang pagkukunwari kapag aktwal mong ginagamit ito upang maiwasan ang mga buwis. Iimbestigahan ka agad. Nang makita ang mapagmataas at mayabang na mukha ni Ian sa harap ng kanyang mga mata, sumagot si Jasper, "Ang mga Schuler Supermarket ay palaging sumusunod sa mga regulasyon ng industriya pagdating sa mas mababang ibinebenta nila. Walang paraan na magkakaroon ng mga nag-expire na produkto o produkto ng walang petsa ng pagmamanupaktura, nagpakita ng kwalipikasyon, at kumpanya ng pagmamanupaktura na nakasaad. As for my investment company, well mas simple pa iyon. Bawat summer dollar na pagmamay-ari ko ay may binabayarang buwis. Wala akong ginawang mali, kaya wala akong dapat ikatakot. Hindi mo naman siguro may isip na ito lang ang kailangan para harapin ako, di ba?" Napangisi si Ian. Nananatili pa rin ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit nanlamig ang kanyang tingin. "Bobo ka ba talaga o nagpapanggap ka lang na tanga?
Dahil lang sa hindi mo ginawa ay hindi gampanan ang iyong responsibilidad dito. Pagkatapos ng mga pagsisiyasat, kahit na ang mga supermarket ay natagpuan na sumusunod sa mga regulasyon ng industriya at ang iyong kumpanya ng pamumuhunan ay napatunayang hindi umiiwas sa mga buwis, ano ang iniisip ng ibang tao? Hindi madaling patatagin ang reputasyon, ngunit tatagal lamang ng ilang araw para masira ang lahat. Itinagilid ni Ian ang kanyang ulo para humigop ng red wine at maluwag na nagsalita, hindi ko na kailangang gamitin ang mga trick na ito para tapusin ang inyong dalawa. Kailangan lang malaman ng mga customer na ang mga Schuler Supermarket ay naimbestigahan na noon para sa pagbebenta ng mga produkto laban sa mga regulasyon ng industriya. At kailangan lang malaman ng mga negosyanteng naghahanap ng pamumuhunan sa iyong kumpanya ay naimbestigahan para sa paggamit ng pamumuhunan bilang isang pagkukunwari upang maiwasan ang mga buwis. Ang dalawang tsismis na ito ay sapat na upang ganap na sirain ang iyong kredito sa negosyo. Yumuko si Ian para titigan si Jasper habang nagsasalita at ngumiti ng nakakaawa. So what if I'm blatantly framing you? Anong gagawin mo dyan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 516. Malamig na tinignan ni Jasper si Ian. Ang lalaki ay lalong naging mayabang sa pangalawa. Sa tingin mo talaga kaya mong lumunin ang lahat ng ari-arian ko, hindi ba? Ngumuso si Ian at bumalik sa upuan niya. Pinulot ang kanyang baso ng alak, tumawa siya ng malakas. Sinasabi mo sa akin na mayroon kang ibang pandaraya. Tumingin ka sa paligid mo, Jasper. Hindi ito ang Swallow Capital, at hindi rin ang Southeast Province. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang pamilya Hall. Ginagalit mo ang anak ko. Ipapaluhod kita sa kanya at magpapatira pa bilang paghingi ng tawad. Wawasakin kita. Ian glared at Jasper through the transparent wine glass and scoffed. Walang ekspresyon ang huli. At first wave pa lang ito ng plano ko. Ipagpapatuloy ko lang ang pag-atake sa iyo mula rito. Kaya nandito ka para magpakitang gilas o nandito ka para kotsain ako? Kalmadong tumingin si Jasper kay Ian na para bang kahit anong sabihin ng lalaki ay hindi sapat para mabigla siya. O marahil, narito ka upang magkompromiso. Nanlamig ang ekspresyon ni Ian. Bumaon ang mga mata niya kay Jasper, at sa pagkakataong iyon, walang ibang gusto si Ian kundi tingnan ang utak ni Jasper para makita kung ano ang nangyayari sa loob. Tama ang ginawa ni Jasper. Hindi pumunta si Ian para ipagmalaki o kotsain si Jasper. Normal lang ang mga ganitong bagay para sa mga kabataan tulad ni Ben, ngunit para kay Ian na nakita ang kanyang patas na bahagi ng pakikibaka sa negosyo, alam niyang kailangan niyang mag-ingat hanggang sa huling sandali bago makumpirma ang tagumpay. Ang tanging dahilan kung bakit siya makikipagkompromiso ay dahil sa kahalagahan ng dalawang barko na nakakulong sa Harbor City. Ngumisi si Ian at makahulugang sumagot, "It's always better to resolve conflicts than add to them." Nakita mo na kung ano ang kaya ko, at para magsalita ng totoo, siguro kailangan kong maglagay ng kaunting pagsisikap para tuluyang durugan ka. Pero walang paraan na crush mo ako. Ito ang pagkakaiba nating dalawa. Mayroon kaming ganap na magkakaibang mga pundasyon. Nire-represent mo lang ang sarili mo, at si Dawson Schuler din, sa karamihan. Ngunit nasa tabi ko ang mga negosyante ng Haddock. Sinisiraan mo ako, sinisiraan mo ang buong Haddock Chamber of Commerce. Kalimutan ka, kahit ang pamilya ng Law ay hindi sapat na makapangyarihan para labanan sila. Huminga ng malalim si Ian at tinitigan si Jasper ng malamig. Dahan-dahan, nagsimula siyang, "Pabayaan mo ang dalawang barko ko sa Harbor City at iisipin kung hindi ka papatayin." "Bakit? Natatakot ka?" Ang tatlong salita ni Jasper ay nagdulot ng matinding pagbabago sa ekspresyon ni Ian. Nanlilisik kay Jasper, ngumuso si Ian. "Natatakot? Nakalimutan mo na ba kung sinong teritoryo ang kinatatayuan mo ngayon?" "Siyempre, alam ko na teritoryo ito ng pamilya Hall, pero ano? Nandito naman ako, di ba?" Lumipat si Jasper sa mas komportableng posture at tumingin kay Ian bago nagpatuloy ng malinaw. "Magtapat tayo. Ang mga trick na ito na iyong nilalaro, hindi ito engranding ngunit iyon ay dahil ito ang pinakamahusay na maiisip mo sa loob ng maikling panahon, tama? Masasabi kong nagpanik ka, kung hindi, hindi ka sana pumunta sa akin ng ganoon kabilis at sasabihin sa akin ang marami pagkatapos mong ilabas ang mga maliliit mong pakulo." Bahagyang yumoko si Jasper at tumawa,
nakatingin kay Ian. Ano ba kasing nagpapanik ka? Hayaan mo akong hulaan, di ba? Hindi kaya ang dalawang nakakulong mong barko sa Harbor City? At ang bayad para sa pagpupuslit ng mga kalakal. Parang punyal ang bawat salita ni Jasper sa puso ni Ian. Naramdaman ni Ian na kumirot ang puso niya. Totoo ang sinabi ni Jasper. Alam na alam ni Ian na may mga smuggled siyang paninda. Sa dalawang cargo ship na iyon ay may kabuuang 100 milyong summer dollars na halaga ng mga smuggled na kalakal. Isinasaalang-alang ang malaking halaga, si Ian ay lubos na nabaliw kung ito ay dumating sa liwanag. Sa kabila ng bug zone ng damdamin sa loob, nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Ian. Nakatitig ng walang pakialam kay Jasper, nanunuya si Ian. Ang laki ng imahinasyon mo dyan. Sa tingin mo ba uupo ako dito ng walang pinsala kung talagang nagpuslit ako ng mga kalakal? Masyado kang walang muwang, Jasper. Ang mundo ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Lahat ng nakikita mo ay ang imaheng gusto ng iba na makita mo. Tumanggaw si Jasper bilang pagsang-ayon. Tama ka, komplikado talaga ang mundo. O hindi bababasa, ang iyong mga kasanayan sa pag-arte ay nagbukas ng isang bagong mundo sa akin. Matagal na sana akong umalis at tumakas kung ako sayo. Naningkit ang mga mata kay Jasper, mahinahong sumagot si Ian, so mag-aaway ka talaga hanggang sa tuluyang maduraj ang isa sa atin, tapos. Nasabi ko na ito sa iyo sa Southeast Province. Wala pa ring emosyon ang ekspresyon ni Jasper. Kung gayon, maghintay at tingnan. Kahit na mawala sa akin ang lahat sa proseso, kalagkarin pa rin kita sa ilalim ko kapag nahulog ako. Bumangon si Ian at umungol ng masama. Dadagdagan ko kaagad ang pag-atake ko sa negosyo mo at ni Dawson. Sa tingin mo hanggang kailan ka tatagal, Ham? 1 linggo, 2 linggo. Nanatiling hindi apektado at walang pakialam si Jasper sa mga mapusok na salita ni Ian. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Ian. Inis na tinanggihan ito ni Ian ngunit tumawag lang ulit ang kabilang partido. Frustrated, sinagot ni Ian ang tawag at umungol. Busy ako ngayon. Mr. Hall, ako ang taong namamahala sa mga transaksyon sa pautang sa sangay ng Waterhoof City ng ICBS. Tumawag ako para sabihin sa iyo na nalaman ng aming bangko ang tungkol sa iyong kumpanya na nahaharap sa matinding krisis sa pananalapi at legal. Upang matiyak ang seguridad ng utang ng aming sangay, nais naming opisyal na ipaalam sa iyo na ang kontrata ng aming sangay sa iyong kumpanya ay ganap ng wakasan. Babayaran mo ang 2 bilyong summer dollar loan sa loob ng 3 araw ng negosyo. Isang pilit na boses ang umalangaw mula sa kabilang dulo ng linya. Nakaugat si Ian na walang laman sa pwesto bago siya biglang umungol ng galit. Mayroong isang taong panahon ng pagbabayad ng utang na itinakda sa kontrata. May ilang buwan pa bago ang deadline. Wala kang karapatan na wakasan ang kontrata ngayon. Pakibasa ng mabuti ang kontrata kapag may oras ka, Mr. Hall. Ang bangko ay may karapatang humiling ng maagang pagbabayad kung ang iyong kumpanya ay lumahok sa anumang ilegal na aktibidad na maaaring magdulot ng problema sa utang ng bangko. Bukod sa tawag sa telepono na ito, isang opisyal na liham din ang ipapafax sa iyong kumpanya. Hinihiling namin na tratuhin mo ng maingat ang sitwasyon. Pagkatapos, binabaan ng tao si Ian. Galit na galit, pinandilatan ni Ian si Jasper ng may matinding galit. Ikaw din ang nasa likod nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 517. Tumawa lang si Jasper nang harapin ang galit ni Ian. I'm sorry, parang hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin. Malakas na pumutok ang palad ni Ian sa mesa dahilan para tumailasik at nagkalat ang mga merienda at alak sa mesa sa buong sahig. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Jasper. Ikaw ang nag-leak ng balita sa ICBS, di ba? Paano pa nila malalaman ang nangyayari sa Harbor City kung hindi mo sinabi sa kanila? Ngayon hinihiling na rin nila na bayaran ko agad ang utang. Bakit pa ang bilis nilang mag-react kung wala ka namang ginawa? Ian glared at Jasper ruthlessly. Nag-alab ang galit sa kanyang dibdib, at gusto niyang itapon si Jasper sa Harpoon River para gamitin ang mga isda. Nagkibit balikat si Jasper at cool na sumagot, wala akong kinalaman sa bangko at sa utang mo. Kinikilala ng bangko na lumabag ka sa batas at gusto nilang bayaran ng maaga ang utang. Iyan ay isang bagay sa pagitan mo at ng bangko. Ano ang kinalaman nito sa akin?
Malamig na tinitigan ni Ian si Jasper. Kung nakakamatay lang ang tingin, libo-libong beses nang namatay si Jasper sa kamay ni Ian. Huwag kang masyadong magmalaki, Jasper. 2 bilyong summer dollar loan lang ito. Ako si Ian Hall, walang paraan na mapipigilan ako ng 2 bilyong pautang. Kung sa tingin mo ay mapapanalo mo ako ng ganito, kung gayon maaari kang mangarap. Sa wakas ay nakakilos si Jasper sa mga sinabi ni Ian. Mayabang na pinagmamasdan ni Ian si Jasper, naghihintay ng reaksyon. Nakita niyang dahan-daang naglabas ng dokumento si Jasper at inilagay sa mesa. Kaysenduhan sa paglipat ng pagmamay-ari ng lupa. Nakontrata ang mga mag-aaral ni Ian. Kakabili ko lang ng ilang oras ang nakalipas. Nagkataon, ang komersyal na gusali para sa GS Trading Export Limited Company ay nakaupo sa kapirasong lupang iyon. Ngumiti si Jasper kay Ian habang ang ekspresyon ng isa ay humila ng mahigpit at naging nakakatakot. Sa tingin ko lang ako ang naging landlord mo. Sa pagkakataong iyon, sumikip ang puso ni Ian. Ang huling inaasahan niya ay si Jasper na gumawa ng paraan para tuluyan siyang mabunot. Ang kapirasong lupa na ito ay pag-aari ng ICBS, na nagbabalak na ibenta ito. Alam na alam ni Ian ang katotohanan. Ilang buwan na ang nakalilipas, nakipag-ugnayan pa si Ian sa ICBS para bilhin ang kapirasong lupa na ito dahil naniniwala siya na ang kapirasong lupa na ito ay magpapahalaga lamang. Hindi man ito na-appreciate, ito pa rin ang kapirasong lupa na kinatitirikan ng kanyang opisina at hindi siya malulugi. Gayunpaman, ang ICBS ay hindi pa nakakagawa ng desisyon noon, at hindi pa sila napagkasundoan sa isang presyo, kaya ang paggamit ay naiwan. Balak sana ni Ian na kausapin sila ulit tungkol dito, pero hindi niya akalain na mauuna pa si Jasper sa kanya. Akin na ang lupa, at sa extension, ganoon din ang lahat ng commercial buildings sa ibabaw nito. May ilang buwan pa bago matapos ang list na pinirmahan mo, di ba, Mr. Hall? Okay lang yan, magbabayad ako ng compensation ayon sa lease contract. Ngumiti si Jasper at tinapik ang kontrata. Ilang daang libong dolyar lang. Madali kong mababayaran sa iyo ang halaga iyon. Abnormal na namula si Ian, at naging mabigat ang paghinga niya habang nakatitig kay Jasper. Nakakuyom ang kanyang panga, iniluwa niya ang mga salita mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Masyado kang malayo, Jasper. Kinaway-kaway ni Jasper ang kamay niya. Ngayon ito, hindi ko maintindihan. Ikaw ang gumawa ng lahat ng kakilakilabot na bagay. Ang ginagawa ko lang ngayon ay gumanti, kaya bakit mo ako pinagbibintangang lumayo? O sinasabi mo bang kasalanan ko ang pang-aapi mo, at dapat na lang akong mamatay dahil gusto mo ako? Itinaas ni Jasper ang kanyang mga palad. Anong klaseng logic yan? Pinandilatan ni Ian si Jasper, namumula ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ka sapat para saktan ang buong Haddock Chamber of Commerce. Ito na ang huling babala ko. Kung patuloy kang kikilos ng walang kaalam-alam, ikaw ang mamamatay sa *King Canal sa bandang huli. Nagalit ka ba o nagkamali ako ng narinig, Ian? Tumingin si Jasper kay Ian na walang pakialam na may malalim na tingin. Ikaw ang nakatayo ngayon sa gilid ng bangin, hindi ako. Magsisimula akong mag-isip kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko kung ako sa iyo, hindi uupo dito ng nangangarap. Sa sandaling mapatunayan ang iyong kaso ng smuggling sa Harbor City, ang iyong kinabukasan ay itatakda sa lugar at wala ka nang matatakbuhan. Anong akala mo ikaw ang nanalo dito? Ian chortled and replied, kaya nga sabi ko masyado kang walang muwang, Jasper. Paano kung malaman nila? Sa tingin mo ibig sabihin ay kailangan kong bayaran ang presyo. 600 million lang, kayang-kaya kong mawala. Mayroon pa akong Haddock Chamber of Commerce. Miyembro pa rin ako, at maaari pa akong magsimulang muli. At tungkol sa smuggling na ibinibintang mo sa akin, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ibinibigay ko ang lahat ng gawain sa negosyo sa aking kumpanya sa aking pinagkakatiwalaan. Siyempre, kailangan niyang makulong dahil sa paglabag sa batas. Pero ano ang kinalaman niyan sa akin? Tinitigan ni Ian si Jasper at sinubukang hanapin ang kahit katiting na disappointment o frustration sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, sumuko siya sa huli, dahil walang pagbabago sa ekspresyon ni Jasper pagkatapos ng mga salita ni Ian. Masyado kang walang muwang, Jasper. Ano ang iniisip mo na ako mismo ang gagawa ng mga bagay na iyon?
Natagpuan ko na ang aking sarili na isang scapegoat sa simula pa lamang. Paano kung malaman nila? Hindi naman ako makakaapekto. Ang iyong mga plano ay walang saysay. Ako si Ian Hall. Ilang dekada na ako sa mundo ng negosyo. Ano ang iniisip mo na ang isang 20 taong gulang na brat na tulad mo ay maaaring makipagkumpetensya sa akin, ha? Pinigil ni Ian ang galit sa loob niya at malamig na tumikim. Ngumiti lang si Jasper at kinuha ang kontrata sa mesa bago sinabing mahinahon, "Pakiusap, simulan mo nang mag-isip tungkol sa paglipat, Mr. Hall." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 518. Nakontrata ang mga mag-aaral ni Ian. Magsasalita pa sana siya nang magsalita ulit si Jasper. Siguro hindi mo na kailangang pagdaanan ang lahat ng problemang iyon. Kung tutuusin, kahit nakahanap ka ng bagong lugar, who knows if you'll get to stay there, right? Naramdaman ni Ian ang isang alon ng pagkabalisa na dumaloy sa kanya sa banayad ng ngiti ni Jasper. Hindi niya maiwasang maramdaman na parang may nakalimutan siya, kahinaan na nakuha na ni Jasper. Ngunit kahit anong isipan niya, naisip pa rin ni Ian na nasa kanya ang lahat. Ang mayroon ka lang ay ang utang ng ICBS, ang 2 barko sa Harbor City, at ang kapirasong lupang ito. 3 palakol lang yan at sa tingin mo matatalo mo ako. Gusto mo. Ngumisi si Ian nang matapos siya, pero biglang tumunog ulit ang phone niya. Walang magandang balita ang narinig ni Ian sa tuwing nagriring ang kanyang telepono ngayon, at ngayong nagsimulang tumunog ang kanyang telepono nang walang humpay na muli, ayaw ni Ian na kunin ito. Gayunpaman, nakasaad sa display sa telepono na galing ito sa ospital. Walang choice si Ian kundi kunin ito. "Mr. Hall, tumatawag ako para sabihin sa iyo na nakalabas na ng ospital si Ben." Umalangaw-ngaw ang boses ng isang nurse sa mga speaker. Saglit na natigilan si Ian bago ito sumabog. "Anong ibig mong sabihin tumakbo siya palabas? Pasyente siya, paano mo siya hahayaang maubusan? Bobo ka ba?" Galit na sagot ng nurse, "Ospital kami, hindi detention center, Mr. Hall. Ang pasyente ay may kontrol sa kanyang sariling mga binti. Not to mention that Ben is mentally unstable and there's no way we can watch over him every single second. Lalong dahilan para bantayan siya kung hindi stable ang kalagayan niya. Sa tingin mo kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad kapag may nangyari pagkatapos niyang maubos?" Umungol si Ian. Ang nurse sa kabilang dulo ay hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Napabuntong hininga si Ian, alam ni Ian na hindi ito ang oras para magtantrum. Naikuyom niya ang kanyang panga at nagutos, "Pupunta ako dyan kaagad. Tumingin ka sa mga kamera at alamin kung saan siya tumakbo." Binaba ni Ian ang telepono. Masama ang tingin kay Jasper sa huling pagkakataon, tumalikod siya at umalis, naiwan si Jasper na kumulo sa kanyang mga iniisip habang pinapanood niya si Ian na nagmamadaling umalis. Bagamat hindi niya narinig ang sinabi ng ospital kay Ian, mas marami o hindi nahuhulaan ni Jasper ang nangyari sa 2 sagot ni Ian. Tumakbo si Ben. Saan tatakbo ang isang baliw na hindi matatag sa pag-iisip? Hindi na inalam ni Jasper ang problema at sa halip ay tinawagan si Henry. "Kamusta na kayo?" Sa isang high-end na residential complex sa Waterhoof City, nakaupo si Henry na naka-cross legs. Nakangisi siya habang nakatingin sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Pinaghahampas ng 2 matipunong lalaki ang mukha ng lalaki. "Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, mayroon ako nito." Ngumiti si Jasper. Ibalik niya ang sarili niya pagkatapos mo. Sabihin mo sa kanya kung ano ang dapat niyang sabihin. Pagkababa ng telepono, pinunasan ni Henry ang kanyang mga daliri kay Derek na nakaluhod sa kanyang harapan. "Hoy, napag-isipan mo na ba?" Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng labi ni Derek, at mukhang nagkakasalungatan ang lalaki. Hindi siya naglakas loob na magsalita. Napaawang ang labi ni Henry. "Bobo ka ba talaga o nagpapanggap ka lang na tanga? Do you actually think that *S Shoal, Ian, is a good person or something? Mapapangako ko sa iyo na napagdesisyonan na niyang gamitin ka bilang scapegoat. Nagtanong-tanong na ako sa Harbor City. Walang makakatakas sa singil para sa smuggling. Ilang oras na lang bago sila maglabas ng magkasanib na pagsisiyasat sa mainland, at sa oras na iyon, makakalimutan mo na ang paglalakad ng malaya mula rito.
Ipinaalam din nila sa akin na ang lahat ng ebidensya na nakita nila ay nagpapahiwatig na ikaw ang may kasalanan sa likod ng lahat. Nangangahulugan ito na ganap na inalis ni Ian ang kanyang sarili mula sa salaysay habang narito ka pa na inilalagay ang iyong buhay sa linya para sa kanya. Tulala ka ba? Bahagyang nagkontrata ang mga pupils ni Derek sa mga sinabi nito. Hindi niya alam kung sino itong binata na biglang sumulpot sa kanyang pintuan, ngunit sa lahat ng pinagsabuatan mula noon, alam ni Derek na ito ay isang mayabang na binata na gumagawa ng mga bagay nang walang pakialam sa kahihinatnan. Higit sa lahat, mukhang alam na alam din ng binatang ito ang mga nangyayari sa Harbor City na para bang siya ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito. Nag-squat si Henry sa harap ni Derek at nagsalita, "I don't like waste my time, and my patience has always been horrible. Ang iyong asawa at anak ay nasa Harbor City, tama ba? Sa tingin mo ba magiging maganda ang buhay nila kung makukulong ka dahil sa smuggling?" Nakangiting tinapik ni Henry ang namamagang mukha ni Derek. Isipin mo ulit, makipagtulungan sa akin, at ipapakulong ko si Ian. Kasabwat ka lang. Sa pamamagitan ng pagpasok sa iyong sarili at pakikipagtulungan sa pagsisiyasat, magkakaroon ka ng ilang taon na putulin mula sa iyong sentensya. Pagkatapos ay naglabas si Henry ng tseke sa bulsa ng kanyang dibdib at iwinagayway ito sa harap ni Derek. Ang tseke na ito ay sapat na para sa iyong asawa at anak na maghintay ng comfortable hanggang sa iyong paglaya. Tinitigan ni Derek ang tseke, nang ganyo na. Alam niyang labag sa batas ang mga ginagawa nila ni Ian. Mabuti kung hindi sila mahuli, ngunit maraming problema ang darating kung sila ay mahuli. Ayon sa kanyang pangunawa kay Ian, malaki ang posibilidad na ang lalaki ang magsisi sa kanya. I mean, hindi mo kailangang pumayag. Maaari kang magpatuloy at mapatay para kay Ian. Susubukan kong ipadala ang asawa at anak mo para makilala ka sa lalong madaling panahon. Sa huling pangungusap ni Henry ay tuluyang nakapagsalita si Derek. Hindi, huwag, pangako, basta gawin mo ang sinasabi mo, ipapangako ko sa iyo ang lahat. Pupunta ako sa loob, sasabihin ko sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Please lang, huwag mong saktan ang pamilya ko. Panatilihing ligtas sila. Nakahinga ng maluwag si Henry nang makita niya ang mga huling depensa ni Derek na nasira at nagsimulang humikbi. Sa totoo lang, isa siyang trust fund baby, isang anak mula sa mayamang pamilya. Ang pinakapaborito niyang pampalipas oras ay ang pambubuli at pag-api sa ibang trust fund na mga sanggol na kapareho niya ng katayuan, hindi normal na tao, tulad ni Derek dahil tila walang klase siya. Not to mention na hinding-hindi niya sasaktan ang pamilya ni Derek. Ang young Master Law ay hindi isang suicide gangster. Hindi naman siya ganoon kakulit. Mawawala si Henry kung tatanggi pa rin si Derek na magsalita. Napangiti si Henry, nakaramdam ng kasiyahan. Nagsalita siya, "Good. Huwag kang mag-alala. Nangako ako sa'yo diba? Iyan ay isang pangunahing etika para sa mga high-class na trust fund na mga sanggol." Tumayo si Henry at binigyan ng tingin ang dalawang subordinate. "Tara na, Ginoong Malan. Ipapadala ka namin para ibigay ang sarili mo." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 519. Gabi na nang sa wakas ay nahanap na ni Ian kung saan tumakas si Ben. Ang rooftop ng GS Trading Export Limited Company ay ang huling lugar na inaasahan ng sino man nalilito ang isang hindi matatag na pag-iisip na si Ben. Walang nakakaalam kung paano nagawang maglakad ni Ben ng 10 kilometro na walang sapin ang paa at mag-isa patungo sa rooftop ng opisina. Nang sumugod si Ian sa rooftop, nakasalubong niya si Ben na nakaupo sa rehas, nakalawit ang mga paa sa ere. Ang lupa ay 10 metro sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tanawin ay ang puso ni Ian ay lumulutang sa kanyang lalamunan. "Benny, bumaba ka dyan," sigaw ni Ian. Lumingon si Ben para makita si Ian at paipang ngumiti. "Hoy, halika at makipaglaro sa akin, halika at maglaro." Sumakit ang puso ni Ian habang nakatingin kay Ben na ngayon ay marumi at gaskosan kung saan-saan simula nang maglakad siya papunta rito. Umabot sa sukdulan ang pagkamuhi ni Ian kay Jasper. "Bumaba ka muna Benny. Uwi na tayo, Ham. Huwag kang mag-alala, si Jasper, ang kalaban natin, ay hindi magtatagal sa pagiging mayabang." Lumuhad siya sa harap mo at humingi ng tawad sa lalong madaling panahon. Wika ni Ian habang maingat na lumapit kay Ben. Sa simula ay medyo kalmado,
Ang ekspresyon ni Ben ay agad na naging kahabag-habag sa tunog ng pangalan ni Jasper. Sumiklab ang galit na galit at puot sa kanyang mga mata. Jasper. Si Jasper ang demonyo. Gusto kong patayin si Jasper. Gusto ko siyang patayin. Habang si Ben ay nabalisa, mabilis na sumugod si Ian at hinawakan ng mahigpit ang baywang ng kanyang anak. Kinaladkad niya ito patungo sa ligtas na lugar. Lubhang na trigger, hindi makilala ni Ben ang sinuman at nagsimulang kumamo sa buong Ian. Pagkalipas ng ilang minuto, matapos na may dumating sa wakas upang hilahin si Ben mula sa kanya, si Ian ay may mga bukas na sugat sa kanyang buong sarili. Hingal na hingal si Ian at itinaas ang kamay para panasan ang nasusunog na sugat sa mukha. Galit at galit na pinagmamasdan niya habang pinipigilan ng ilang tao si Ben habang patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw ang lalaki. Kasalanan ni Jasper ang lahat. Hinding-hindi na kailangang magdusa ng ganito ang pamilya natin kung hindi dahil sa kanya. Hindi maipaliwanag ang galit na kinimkim ni Ian kay Jasper. Maya-maya lang ay may lumapit at bamulong, "Bumaba muna tayo, Mr. Hall. Dapat nating ipadala agad si Young Master Hall sa ospital kung isasaalang-alang ang kanyang mental state." Naikuyom ni Ian ang kanyang panga at tumayo para magsalita. Gayunpaman, kumunat ang noo niya na parang may iniisip at nagtanong, "Nasaan si Derek? Bakit hindi ko siya nakita ngayon?" Umiling ang tao. "Hindi ko alam. Hindi pa natin nakikita si Mr. Mallon simula kahapon." Naramdaman ni Ian ang pagtibok ng kanyang puso nang lumitaw ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa. May tumawag siya ng ambulansya habang dinadial niya ang numero ni Derek. Paumanhin, hindi available ngayon ang numerong nadial mo. Ang babaeng automated intercept message ang nagpasigla sa pagkabalisa ni Ian. "Anong ginagawa mo, Derek?" Pilit na pinipigilan ang pagkabalisa sa kanyang dibdib, lalabas na sana si Ian ng rooftop nang makita niya ang dalawang empleyadong tumakbo palapit sa kanya. "Mr. Hall, may tumawag kay Jasper at dumating ang isang tao mula sa sangay ng ICBS para hilingin sa amin na bayaran ang utang at ibigay ang aming gusali ng opisina." Nag-iba ang ekspresyon ni Ian habang tumatahol sa Josette, kaya talagang nagtutulungan sila. "Nasaan sila?" Bumukas ang mga pintuan sa rooftop nang magtanong si Ian, kasama sina Jasper, Vita, at ilang iba pa na sabay na pumasok. Napangisi si Ian. Magsasalita na sana siya nang makita niya ang isang malaking grupo ng mga nakauniporme na lalaki na sumulpat sa likod ni Jasper. Natigilan ang ekspresyon ng mukha ni Ian nang makita ang mga taong ito. Lumapit ang isa sa mga nakauniporme at walang pakialam na nagtanong kay Ian, "Ikaw ba si Ian Hall, ang legal na personalidad at presidente ng GS Import and Export Trading Company?" Huminga ng malalim si Ian at pinilit na alisin ang kaba sa kanyang dibdib para matapang na sumagot, "Ako nga." Kinawayan ng tao ang kanyang kamay, at agad namang sumugod ang dalawa niyang kampan. Kumuha sila ng tig-isang gilid sa balikat ni Ian at pinusesan ang mga pulso nito. Sa gulat ay nagpumiglas si Ian. "Anong ginagawa mo? Sino ka para dakpin ako?" Mahigpit na naglabas ng warrant of arrest ang opisyal at nagpaliwanag, "Ito ang warrant of arrest mo. Mayroon kaming sapat na dahilan upang maniwala na sangkot ka sa pagpupuslit ng mga kalakal. Mangyaring makipagtulungan sa aming pagsisiyasat at sundan kami sa istasyon." Umungol si Ian. "Hindi pwede. Si Derek ang may gawa ng lahat. Wala itong kinalaman sa akin. Biktima ako dito." Malamig na sagot ng opisyal, "Si Derek Mallon ay kasalukuyang iniimbestigahan sa istasyon. Siya ay nagpatotoo na laban sa lahat ng iyong mga krimen. Iminumungkahi kong ihinto mo ang paggawa ng mga hindi kinakailangang pakikibaka." Nataman si Ian, at namutla ang kanyang ekspresyon. Pinandilatan niya si Jasper at umungol, "Kasalanan mo ang lahat ng ito, Jasper. Kailan ka pa nakipagsabuatan kay Derek, ha?" Inipit ni Jasper ang kanyang mga braso sa likod niya at malinaw na sumagot, "Dito ka nagkakamali. Hindi ako nakipagsabuatan kahit kanino. Naliwanagan lang si Derek Mallon at tumanggi na maging pape mo. Pinili niyang sabihin ang totoo. Walang kinalaman sa akin iyon." Naikuyom ni Ian ang kanyang panga at tinitigan ng husto si Jasper, sumisigaw, "Go to hell, Jasper." Sa pagkakataong iyon, nakita rin ni Ben si Jasper sa gilid. Biglang umungol, sinuntok niya si Jasper.
Bahagyang itinaas ni Jasper ang isang kilay ngunit hindi na gumawa ng ibang galaw bago sumulpat si Julian mula sa kanyang likuran. Sa isang pitik ng kamay, naipit ni Julian si Ben sa sahig. Pagkatapos, tumakbo ang dalawa pang pulis at kinurot din si Ben. Hayaan mo siya, hindi siya mentally stable. Sigaw ni Ian. We'll decide kung mentally stable ba siya o hindi. But with the evidence we have on hand now, sangkot din ang anak mong si Ben sa smuggling of goods at dapat madala rin, walang emosyong pahayag ng opisyal. Pakiramdam ni Ian ay nagdilim ang kanyang mundo at gumuho ang kanyang paligid. Tinitigan niya si Jasper at tumawa ng nakakaawa. Malalayo ka para sirain ang lahat ng mayroon ako, ngunit ano sa tingin mo ang mapapala mo dito, Jasper? Kalmadong tumingin si Jasper kay Vita at nagtanong, Mr. Lane, gusto kong malaman kung ano ang palagay ng iyong bangko sa aking naunang mungkahi. Napangiti si Vita at sumagot, Sigh. Ang aming bangko ay nagpautang kay Ian ng 2 bilyong summer dollars, at ngayon ay maaari lamang kaming mag-apply upang kunin ang lahat ng kanyang kumpanya at mga ari-arian. Ikaw ay isang mapagbigay na tao, Mr. Lane. Dahil handa kang bayaran ang utang na ito para kay Ian, tama lang na mapunta sa iyo ang lahat ng asset niya. Malapit nang sumabog si Ian sa galit dahil doon. Mga dugo kayong lahat. Ang aking kumpanya at mga asset ay may halaga na hindi bababa sa 3.5 bilyong summer dollars. Anong akala mo kaya mo silang nakawin sa 2 bilyon lang, ha? Sa panaginip mo. Hindi ako sang-ayon. Malamig na sinabi ni Vita, natatakot ako na hindi na sa iyo, Mr. Hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 520. May matibay na ebidensya na sangkot ka sa smuggling goods. Ang lahat ng iyong mga account ay naka-freeze na ngayon, kaya paano mo babayaran ang utang ng aming bangko? Matiim na tinitigan ni Vita si Ian, at napakalamig ng tono nito. Ang 2 bilyong summer dollars ay isang malaking halaga ng pondo sa isang bangko, at ayon sa kontrata ng aming nilagdaan, ang bangko ay may karapatang humiling na kunin ang iyong kumpanya at ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan kung masusumpungan namin ang aming sarili sa ganoong sitwasyon. Siyempre, dahil na-seized na ang sum sa iyong personal na account, wala kaming ibang opsyon kundi ay auction ang lahat ng asset mo para maiwasan ang pagkalugi sa aming panig. Mr. Naawa si Lane sa iyo at willing to repay your loan, kaya tama lang na ilipat namin ang assets mo kay Mr. Lane. Kung ayaw mo, malugod kang tinatanggap na dalhin ito sa korte kasama si Mr. Lane kapag nakalaya ka na. Pagkatapos ay ngumiti si Vita at nagpatuloy, iyon ay, syempre, kung palayain ka man. Ian grounds his molars together and glared at Vita, tanggal sa lalaki. Ikaw ay walang iba kundi isang asong kamakawag ng buntot ng ikaw ay nagmakaawa sa akin na humiram. Dinilaan mo pa nga ang sapatos ko kung tatanungin ko pero ngayon ganito ang kausap mo sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni Vita, at naging malamig ang boses. Nagnenegosyo lang ako. Hindi mo gustong makinig sa akin kung ayaw mo, Mr. Hall. Kung ano ang iniisip mo ay hindi na talaga mahalaga. Ha ha ha. Tumangala si Ian sa langit at kinotsa ang sarili. Saka siya tumingin kay Jasper. Napakahusay na plano mo doon, napakahusay na nagawa mong sirain ako at ang buong pamilya ng Hall. Habang nilalamon din lahat ng asset ko. So ito ang plano mo. Anong kadakilaan, Jasper Lane? Payak na sagot ni Jasper, frankly speaking, I'm not actually attacking you. Hindi ko gusto ang kaunting pera na pag-aari ng pamilya Hall. Kung hindi ko ugali na maghanap ng tubo sa lahat ng ginagawa ko, hindi ko sana sinayang ang oras ko sa isang bagay na walang kwenta gaya mo. At saka dito kita nililigtas. Mas hahaharapin mo pa sa pag-auction ng iyong mga asset kung hindi ko babayaran ang utang na ito para sa iyo. Ay demanda ka ng bangko para sa pandaraya sa pautang, ngayon ay lumala kung isasaalang-alang ang napakalaking halaga ng 2 bilyon. Kasabay ng pagpupuslit mo ng mga kalakal, sisingilan ka para sa parehong mga krimen at tiyak na magagarantiyahan ka nito ng habang buhay na sentensya sa bilangguan. Dapat nagpasalamat ka sa akin dito. Nabaluktot ang ekspresyon ni Ian sa mga sinabi ni Jasper, at nagsimula siyang magpumiglas ng mabaliw habang umuungol kay Jasper. Wait lang, Jasper, sa tingin mo ba magiging ligtas ka ngayong inalis mo na ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo,
Mayroon akong buong Haddock Chamber of Commerce na sumusuporta sa akin dito. At ang pera ko, pera yan ni Gale Hurlbut. Maglakas loob ka rin bang kunin ang pera niya? Papatayin ka niya. Humagalpak ng tawa si Jasper. 3 billion summer dollars ang pinag-uusapan mo, di ba? Paumanhin, ngunit sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan kung ano ang nangyayari dito. Hindi ako ang nang-aagaw ng bank account mo. Kung sino man ang nagbigay sa iyo ng 3 bilyong iyon, kukunin pa rin ito ng korte bilang perang kinita mo sa smuggling goods. Kung isasaalang-alang kung gaano kaprestihiyoso si Old Master Hurlbut, sigurado akong hindi siya magiging calculative sa isang maliit na batang tulad ko. Higit sa lahat, paano kung magdesisyon siyang maging calculative? Sa tingin mo ba gusto niyang makipag-away sa pamilya ng Law para sa isang tiyak na nakasangla? Ang mga salita ni Jasper ay nagpatigil sa galit na ekspresyon ni Ian. Ang pamilya ng batas. Alam kong ito ang pamilya ng Law. Alam ko, kaya mabilis nilang inatake ang mga barko ko. Nakipagsabuatan ka sa kanila noon pa man. Napagdesisyonan mo na nahahatiin mo ang mga ari-arian ko. Bahagyang ngumiti si Jasper at hindi pinansin si Ian. Si Ian ay nawala sa kanya mula pa noong una, at hindi siya katumbas ng anuman sa pag-aalala ni Jasper. Sa halip, lumapit si Jasper kay Ben. Hindi pa rin matatag ang kalagayan ni Ben. Siya ay patuloy na nagpupumiglas ng malungkot, wala sa kontrol. Tumahol siya na parang baliw na aso. Nang makitang lumapit si Jasper sa kanya, dumobol ang pagpupumiglas ni Ben. Kung ang pakikibaka ni Ian ay dahil sa nabulag siya ng galit at nawala ang lahat ng katwiran, kung gayon kay Ben ay mailalarawan lamang bilang mga pagpapakamatay ng isang baliw. Ang dalawang matipunong lalaki sa tabi niya ay tila nahihirapang hawakan siya. Lumapit din si Julian at tumabi kay Jasper, handang protektahan ang huli habang bumubulong, mag-ingat ka, Jasper.